Mamatay na lang ako. Kahit pakasalan ko pa ang isang delivery man, hinding-hindi ko pakakasalan ang gunggong na yan mula sa pamilya Shu. Ikaw, okay ka lang ba? Ikaw? Dumaan ka sa red light. Grabe? Anong nangyayari? Hindi ba't binangga ako? Ang isang babaeng driver? Papalitan ko lang ang benda mo. Pwede ka nang umalis kung wala namang problema. Hindi naman ito malala. Posible kayang pagkatapos akong mabangga, ay nagkaroon na ako ng X-ray vision? Gising ka na pala. Payat ang bewang, mahaba ang binti, ang ganda ng katawan, pati ang suot niya, ang puti masyado nito. Saan ka ba tumitingin? Hindi lang nakakakita ang mga mata ko sa loob, kaya ko na ring hulaan ang hinaharap. Panginoon ko, sa wakas ay magbabago na ang buhay ni Wang Lei. Mukhang wala ka namang kahit anong iniinda. Dahil maayos ka naman, pag-usapan na natin ang tungkol sa bayad sa danyos. Miss, hindi mo na kailangang magbayad, malawak ang pangunawa ko. Wala akong pera. Malinaw na ikaw ang dumaan sa red light at bumangga sa akin. Bakit parang ikaw pa ang may ganang magalit? Basta wala akong pambayad. Mukhang ayos naman ang lalaking ito. Paano kaya kung... Dahil wala akong pera, pero ibabayad ko na lang ang sarili ko sa iyo. Gusto mo ba? Bagamat wala akong pera, pero ibabayad ko ang sarili ko sa iyo. Gusto mo ba? O ayaw mo? Anong ibig mong sabihin? Ang ibig kong sabihin ay pwede akong magpakasal sa iyo para maging asawa mo. At saka, hindi ko kailangan ng kotse o bahay, hindi rin kailangan ng dote. Grabe, kaka-divorce ko lang sa asawa ko. Tapos may napakagandang babaeng gustong magpakasal sa akin agad. Asawa ko, birthday mo ngayon, bibigyan. Ano ang ginagawa ninyo? Hindi ba halata? Ginalaw ko lang naman ang asawa mo. Hayop ka! Papatayin ko kayong dalawa. Ngayong alam mo na, ay wala na tayong dapat pag-usapan pa. Mag-divorce na tayo. Bilisan mong iligpit ang mga basurang ito at lumayas ka sa bahay na ito. Ako ang bumili ng bahay na ito. At ako ang kumita ng pera. Tapos palalayasin mo ako? Sa akin nakapangalan ang bahay na ito. Lahat ng ari-arian ay nasa ilalim ng pangalan ko. Wala ka ng kinalaman dito. Pirmahan mo na ito agad at umalis ng walang kahit na anong dala. Ang magandang babaeng ito ay mas maganda ng 100 beses kaysa sa malanding si Meng Chuchu. Totoo bang sinasabi mo? Talaga bang handa kang magpakasal sa akin para maging asawa ko? Siyempre naman. Simula ngayon ay girlfriend mo na ako. Bukas na bukas din ay kukuha na tayo ng marriage license. Hindi ko inakalang pagkatapos akong palayasin sa bahay, ay bigla na lang akong makakatira kasama ang isang napakagandang babae. Ano nga pala, tingnan mo muna ang paligid. Mag-aayos lang ako. Sasabihin ko na sa iyo ang totoo. Kahit na magkasama tayo rito, dapat ay hati tayo sa upa. Sige, Ang bobo naman nito. Kung hindi lang dahil sa kakaunti ang dala kong pera sa paglayas ko at hindi ko mababayaran ang mga gastusin sa ospital, ay hindi ko siya hahayaang tumira sa bahay ko. Maliligo muna ako. Maging pamilyar ka muna sa paligid. ngayong mayroon na akong X-ray vision at may matitirhan na rin ako. Meng Chuchu at Zoming, maghintay lang kayong dalawang taksil, pagsisihan nyo rin ito balang araw. Hindi maaari. Nasa panganib si Shen Ziyi. Kailangan ko siyang sabihan.
Ziyi. Pasensya na. Nagmamadali lang talaga ako kanina. Mayroon talaga akong mahalagang sasabihin sa iyo. Anong mahalagang bagay naman iyon? Tingin ko ay nambabastos ka lang. Hindi. Gusto lang kitang paalalahanan na mag-ingat ka paglabas mo ngayong gabi, lalo na sa lalaking may balbas. Ang tinutukoy mo ba ay si Mr. Hu? Pero si Mr. Hu ang boss ko. Napakamabait niyang tao. Bakit ako mag-iingat sa kanya? Papanlin lang ang hitsura ng tao, pababagsakin ka niya, papatulugin ka niya, at saka ka itatakas. Huwag kang ngang magsalita ng kung ano-ano riyan. Bumalik ka na sa kwarto mo. At manatili doon, kailangan ko pang pumasok sa trabaho. Totoo ang sinasabi ko, kailangan mong maniwala sa akin. Bastardo, ang clan ng Shen. Sinasamantala nila ang pagkakasakit ni Lolo para apihin ako. Hinding-hindi ko hahayaang magtagumpay sila. Magandang binibini. Miss na kita. Bitawan mo siya. Halaka, humanda ka sa akin. Humanda ka sa akin. Ayos na. Wala nang problema. Huwag kang matakot. Salamat. Mabuti na lang at dumating ka. Tara, uwi na tayo. Kumain ka na at matulog ka pagkatapos mabusog. Maging maayos din ang lahat. Ikaw ang nagluto nito? Oo? Masarap. Nga pala, patawad ha. Noong binalaan mo ako noon, hindi ako naniwala sa iyo. E di maniwala ka na lang sa akin sa susunod, di ba? Pero paano mo nalaman na mapapahamak ako? Kung sasabihin ko sa iyong kaya kong makita ang hinaharap, maniniwala ka ba? Ikaw? Makakakita ng hinaharap? Huwag kang ngang magbiro. Hindi ka naniniwala? Makakatanggap ka agad ng tawag mula sa kumpanya na tinatanggal ka na. Paanong mangyayari iyon? Sa ganda kong ito, sila. Hello? Shanzi, tapos na ang kontrata mo. Tinanggal talaga ako. Buiset. Siguradong pakana ito ng mga tao sa clan ng Shen para pilitin akong magpakasal. Mukhang hindi ka yata masaya. Ito na ang ikawalong trabahong nilipatan ko. Kapag nagpatuloy pa ito, wala na akong kikitain. Akala ko naman kung ano, pera lang pala iyon. Bukas sasamahan kita para kumita. Ikaw? Sasamahan mo akong kumita? Mag-scratch ng loto. Ito ba ang sinasabi mong paraan para kumita tayo ng pera? Eksakto. Panoorin mo kung paano kita bibigyan ng malaking premyo mamaya. Maghanda ka na sa pagbibilang ng pera. Tara! Boss, pabili ng 2 tiket na tig-40 piso. Ang mahirap ay mahirap talaga. Kahit sa pagbili ng loto, ay 40 piso lang ang kaya mong gastusin. Wang Lei, ikaw nga talaga, akala ko ay namalikmata lang ako. Kay malas naman. Kayong dalawa na naman. Na mga taksil sa pag-ibig. Mga walang hiya kayo. Mahal, ito ba ang ex-wife mong nangaliwa? Ipinagtatanggol ako ni Shen Ziyi. Mahal, Wang Lei, ang kapal ng mukha mong mga liwa. Ay nako, Ayusin mo ang pananalita mo. Sino ang sinasabi mong nangaliwa? Nagmamahalan kami ni Wang Lei ng tapat. Nagawa mo akong saktan? Sinasabi ko sa'yo, kapag sinubukan mo pa siyang insultuhin ay pupunitin ko ang bibig mo. Ikaw. Kahit anong gawin ninyo ay hindi na mababago ang katotohanang mga pulubi lang kayo. Sinong nagsabing mga pulubi kami? Hindi ba't mayaman kayo? Bakit hindi kayo makipagpaligsahan sa akin? anong laban? Sa pag-scratch ng loto, kung sino ang may mas maliit na panalo ay siyang talo. Sige, walang problema. Kapag natalo ka, maghuhubad ka at gagapang palabas habang sumisigaw na isa kang lalaking niloko. Sige, kapag natalo ka naman, isigaw mo ng 3 beses na kayo ay mga salot at malandi. Mayroon akong x-ray vision, sa tingin mo ba ay takot ako sa iyo? Boss, labas ang mga tiket. Dukhang hampas lupa. Ngayon ipapakita ko sa iyo na ang pera ay kayang gawin ng lahat. Ikaw muna ang pumili. Anong tinatawa-tawa mo? Hindi naman sigurado na mananalo ka. Nanalo ng 80 piso. Bumalik lang naman ang puhunan mo at hindi ka naman talaga kumita kaya bakit ka nagyayabang? Tama.
Ang labanan natin ngayon ay kung sino ang mas maraming mapapanalunan. Ngayon ay lulunurin kita sa pera. Boss, bigyan mo pa ako ng halagang 8,000 piso. Nanalo ng 24 na piso. 24 na piso. Kahit swerteng basura ay wala ka. Ako naman ang pipili. Uy, nanalo ng 8,000. Nanalo ulit. Totoo ba yan? 24,000. 16,000. 8,000. 16,000. Hindi ako naniniwala na mananalo ka sa bawat piraso. Nanalo ka ng 256,000. Ang galing mo talaga. 256,000 lang yan. Hindi man lang yan sapat sa presyo ng bag na binibili sa akin ni Senyoritong Zhao. Hump. Itutuloy pa ba natin? Ituloy natin. Hindi ba't 8,000,000 piso ang pinakamataas sa loteryang ito? 8,000,000 piso? Wang Lei, hindi ko ba alam kung anong klaseng tao ka? Sa dami ng taon, wala ka pang nararanasang magandang bagay? Napakabobo mo, wala kang alam! Ngayon, ipapakita ko sa inyo kung ano ang tunay na kakayahan. Nanalo ako, asawa ko, nanalo ako ng 8,000,000 piso. Hindi ko akalaing ang ganda pala ng katawan ng hamak na asawang ito. Huwag kang magmadali, ituloy mo lang ang pagkaskas. Mayroon pa ba? 8,000,000 piso. 4,000,000 piso. 1,600,000 piso. 4,000,000 piso. 2,400,000 piso. Eksaktong 24,000,000 piso. 24,000,000 piso laban sa 24 na piso. May laban pa ba? Ikaw? Siguradong nandaraya kayong dalawa. Imposibleng lahat ng tiket ay nananalo. Tama, nandaraya nga kayo. Hindi lang sa hindi ko ito tatanggapin, ididimanda ko pa kayo. Boss, tama ang sinasabi ko, di ba? Boss, ang ating Senyoritong Zhao ay anak ng chairman ng clan ng Zhao. Alam mo naman siguro ang dapat mong sabihin? Masusunod po. Nandaraya kayo. Hindi valid ang lahat ng premyong ito. Ang kakapal ng mukha nyo. Ano naman kung makapal ang mukha ko? Pag-aari ito ng pamilyang Fu. Huwag mo nang sabihing makapal ang mukha ko kahit agawin ko pa sa harap mo ang mga loto ticket mo. Anong magagawa mo? Pamilyang Fu? Ang nangungunang kumpanya sa lungsod ng Haicheng, ang grupong Fu. Boss, pag-isipan mong mabuti ang ginagawa mo. Hindi ganoon kadaling nakawin ang pera ko. Aba, kinatatakutan ko yan. Akala mo naman kung sino kang makapangyarihang tao kahit gaano pa kataas ang posisyon mo. Malalampasan mo ba si Senyoritong Zhou? Tama yan. Sa buong lungsod ng Haicheng, maliban sa pamilyang Fu at clan ng Shen na mga tanyag na pamilya, ang ibang maliliit na pamilya ay wala lang sa paningin ko. Sobra na kayo. Kung may sisisihin man kayo, sisihin nyo ang sarili nyo dahil wala kayong kwenta. Tama. Sa mundong ito, kailangan mong may pinagmamalaking koneksyon at may tunay na kakayahan. Wang Lei, kahit may kakayahan kang manalo sa mga lottery na ito, pero para lang ito sa pakinabang namin. Alis, alis, alis. Kung alam mo ang mabuti para sa'yo, lumayas ka na ngayon din. Sandali, hubarin mo ang iyong mga damit at gumapang palabas. Sobra na ang pang-aapi ninyo. Ngayon, talagang aapihin ko kayo. Ayaw nyo pang umalis, ha? Ngayon, tutulungan ko na kayong makalayas. Hinto. Ate, inaapi ako rito sa lottery shop sa daan ng Fukay. Ay naku, 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 naku. Tumatawag ka pa pala ng tulong. Ngayong araw, talagang aapihin ka namin. Ano ang magagawa mo? Gusto kong makita kung sino ang nagmamayabang ng ganito. Tingnan nga natin kung sino itong nagmamalaki ng husto. Ang tagapangulo ng grupong Fu na si Fu Jinghong. Bakit ang isang tulad niyang makapangyarihang tao ay pupunta sa maliit na bilihan ng loteryang ito? Ano ba talaga ang nangyayari rito? Pangulong Fu, ang lalaking ito ay nanggugulo sa loob ng tindahan. Huwag po kayong mag-alala. Tinitiyak ko pong maaayos ko ito at sisiguraduhin kong hindi madadamay ang reputasyon ng grupong Fu. Sa tingin ko, ikaw ang sumisira sa pangalan ng pamilyang Fu. Pangulong Fu, huwag po sana kayong magkamali ng akala. Ang lalaking ito ay isa lang hamak na delivery rider o nakapagtataka dahil nanalo siya sa bawat ticket, sunod na nanalo ng mahigit 23 milyong piso. Siguradong may kalokohang nangyayari rito. May ebidensya ka ba? Wala ako niyan. Nagbibigay ka ng hatol ng walang anumang ebidensya. Ang mga katulad mo ay hindi karapat-dapat manatili sa ilalim ng pamilyang Fu. Lumayas ka sa harap ko. Pangulong Fu, ginagawa ko lang po ito para sa kapakanan ng grupo. Pangulong Fu,
Patawarin niyo na po ako sa pagkakataong ito. Alice, Bilisan mo! huwag po kayong mag-alala. Kahit gaano pa kalaki ang napanalunan nyo sa loterya, ibibigay namin ang buong halaga sa inyo at hindi ito babawasan kahit 5. Maraming salamat po, Pangulong Fu. Salamat, Jinghong. Maraming salamat po, Pangulong Fu. Uy, Pangulong Fu, kung lalangoy po kayo sa susunod na 2 araw, siguraduhin niyo pong may kasama kayong magbabantay. Bakit? Hindi natin masasabi, baka pulikatin ang binti niyo habang lumalangoy, para lang po makasiguro. Shen Ziyi, kilala mo ba si Pangulong Fu? Ano? Hindi ko siya kilala. Isang tawag mo lang ay napapunta mo rito ang tagapangulo ng grupong Fu, tapos sasabihin mong hindi mo siya kilala? Tinawagan ko lang ang ate ko noon. Wala itong kinalaman kay Pangulong Fu. Uy, siya nga pala. Nasaan na yung 2 yon? Hindi pa nila tinutupad ang pangako nila, di ba? Huwag kang mag-alala, maaari silang magtago ngayon, pero hindi sila makakatakas sa bambuhay. Lahat ng kinuha nila sa akin, sisiguraduhin kong maibabalik nila ng buo. Kung lalangoy si Pangulong Fu pagbalik niya, ay dapat may kasama siyang titingin sa kanya dahil baka pulikatin siya habang lumalangoy, para sigurado lang. Asistente Shu, maghintay ka sa akin sa pampang. Opo. Pangulong Fu. Pangulong Fu. Pangulong Fu. Pangulong Fu. Totoo nga ang sinabi niya. Pangulong Fu. Okay lang ba kayo? Kailangan niyo ba ng doktor? Hindi na. Imbestigahan mo ang Mr. Wang na iyon na nasa tindahan ng loto kanina. Gusto kong malaman ang lahat ng impormasyon tungkol sa kanya para mapasalamatan siya ng personal. Opo. Siya nga pala, Wang Lei. Bakit mo sinabi noong nasa tindahan tayo ng loto na mapapahamak si Pangulong Fu? Hindi ba't sinabi ko na sa iyo na nakikita ko ang hinaharap? Sus, kung ayaw mong sabihin ay bahala ka. Wala rin naman akong pakialam. Inisip ko lang na dahil maganda ang katawan ni Pangulong Fu ay tiyak na lalangoy siya. At madali talagang pulikatin kapag lumalangoy. Talaga ba? Bumalik ka na agad, malubha ang kalagayan ng lolo mo. Ang malit na streamer na kusang nagpakasal sa akin bilang asawa ay ang tagapagmana pala ng clan ng Shen, na si Shen Ziyi. At sinabi mo pang hindi mo kilala si Fu Jinghong? Ako. Ipapaliwanag ko sa iyo mamaya pagkatapos nito. Maghintay ka muna sandali. Ipaparada ko lang ang sasakyan. Sige. Ang swerte ko naman sa napulot kong asawa, na isa palang mayamang tagapagmana. Anong klaseng swerte ito? Hoy hoy! Sino ka ba? Sino ang nagpahintulot sa iyo na tumayo rito? Ako ba? Sino pa ba? Alice? Alice! Teritoryo ito ng clan ng Shen. Bawal dito ang mga taong walang kinalaman. Sinabi ni Shen Ziyi na hintayin ko siya rito. Hoy hoy, ang pangalan ng ating binibini ay hindi dapat binabanggit ng isang hampas lupang katulad mo. Umalis ka na agad. Lumayas ka riyan. Huwag mong dumihan ang lupa ng clan ng Shen. Napakasama namang buwisit nito. Buwisit? Sinabi ko na sa inyo na si Shen Ziyi ang nagpapaghintay sa akin dito. Anong gulo ito? Mayordomong Wu, nahuli ko ang lalaking ito na sinusundan ang ating binibini. Balak sana naming paalisin na siya. Hamp, saan galing ang pulubing ito? At nakuha mo pang pag-interesan ang aming binibini? Umalis ka na. Kapag naistorbo ang amo at si Senyoritong Shu, babaliin ko ang mga binti mo. Paalisin niyo siya. Ako. Susubukan mo pang lumaban? Anong hinihintay niyo? Bugbugin niyo siya. Tingnan ko lang kung sinong mangahas. Maayos ka lang ba? Ano ang ginagawa ninyo? Senyorita, ang lalaking ito ay isang manyakis. Gusto lang namin siyang paalisin. Pero ang nangyari ay nangahas pa siyang lumaban. Kalokohan. Siya ay inanyayahan ko. Humingi kayo ng paumanhin sa kanya. Ha? Patawad po. Senyorita, naririto pa si Senyoritong Shu ang magsama ng ibang lalaki pa uwi. Ay mukhang hindi yata tama. Tio Wu, sa bahay na ito. Sino ba talaga ang amo
At sino ang katulong? Pinaaalalahanan lang kita. Ang batang ito, hindi ko akalaing may ganito pala siyang panig na matatag at seryoso. Senyorita, sinaktan mo talaga ako? Kanina ko pa gustong gawin iyan sa iyo. Panay ang banggit mo sa pamilyang Shu. Ito ba ay pamilyang Shu o ang aking clan ng Shen? Magkano ba ang ibinigay sa iyo ni Shu Tianye para magsalita ka ng ganyan para sa kanya? Hindi ko po intensyon iyon. Magsilayas kayong lahat. Pananagutin ko kayo mamaya. Tara na. Mahusay na Dr. Wu. Kumusta na po ang kalagayan ng lolo ko? Ang matanda ay may magulong tibok ng puso. Natatakot ako na bilang na ang kanyang mga araw. Ito, Lolo, maayos ka lang ba? ang lakas pa ng loob mong magpakita. Kung hindi dahil sa hindi mo pagsunod sa plano at sa pagpilit mong lumayas ng bahay, magkakasakit ba ng ganito ang lolo mo dahil sa galit? Naku, mabuti at bumalik ka na. Mabuti na lang at nagdala si Senyoritong Shu ng mahusay na Dr. Wu dahil kung hindi, ay baka hindi na nakayanan ng matanda hanggang ngayon. Ikaw, magpasalamat ka agad kay Senyoritong Shu. Huwag na po kayong magpasalamat. Ginawa ko lang ang dapat kong gawin. Kahit pa nagdala kayo ng mahusay na doktor, ano naman, maililigtas ba talaga niyan ang buhay ng lolo ko? Ang pulso ng matanda ay mabilis at maikli, mahina ang tibay ng puso, at nasa bingit na siya ng kamatayan. Mas mabuting ihanda nyo na ang kanyang libing. Tingin ko ay hindi pa. Oh, hindi nyo kailangang malaman kung sino ako. Kailangan nyo lang malaman na kaya kong pagalingin ang matanda. Sino ka ba sa akala mo? Para magsalita ng ganyan dito? Kaya mo ba talaga iligtas ang lolo ko? Huwag kang mag-alala, magtiwala ka sa akin. Kung gayon, kung mapapagaling mo nga ang lolo ko, tutuparin ko ang isang kahilingan mo. Siguraduhin mong tutupad ka sa usapan, ha? Ziyi, hindi ka pa ba tapos sa kaguluhang ito? Paalisin niyo siya rito, ngayon din. Pa, siya ang dala ko rito at nagtitiwala ako sa kanya. Binibining Shen, hindi ito usapin ng pagtitiwala. Ang basta-bastang panggagamot ay pagwawalang bahala sa buhay ng tao. Bilang isang manggagamot, hinding-hindi ko ito papayagan. Wala ka nang magawa. Bakit hindi mo ako hayaang sumubok? O baka naman, natatakot ka? Haha, nakakatawa. Ako, matatakot sa iyo? Bilisan mo, tingnan mo na ang lolo ko. Ipaghanda mo ako ng isang bagay. Ano iyon? Sabaw ng mabahong tofu. Ang tatay ko ay isang kilalang tao sa lungsod ng Haicheng. Kahit na malapit na siyang mamatay, ay hindi ko hahayaang bastusin mo siya. Ang ganitong bulok na paraan ay baka ubra kay Ziyi. Gusto mong lokohin ako at si Tiyong Shen, pero hindi ka magtatagumpay. Tigil. Ginagamot ko lang ang matanda alang-alang sa mapapangasawa ko. Wala akong panahon para makipag-away sa inyo. Nobya, ang tinutukoy mo ba ay si Ziyi? Ikaw, nalapastangan ka. Nakuha mo pang pag-interesa ng anak ko. Maniniwala ka bang lilipulin kita ngayon din? Lilipulin ako? Sinasabi ko sa inyo na sa lahat ng narito ay ako lang ang makakapagpagaling sa matanda. O baka naman ayaw mo talagang gumaling ang matanda. Ikaw, Nagamit ko na ang lahat ng aking kaalaman, pero wala pa ring nangyari. At ikaw, gagamit lang ng sabaw ng mabahong tofu? Tumahimik ka na lang. Mas mabaho pa ang bibig mo kaysa sa sabaw ng tofu. Ang lakas ng loob mong magsalita, gayong hindi mo man lang mapagaling ang simpleng sakit na ito. Anong klaseng panggagamot ito? Ikaw, talagang katawa-tawa. Tiyong Shen, isa lang siyang manloloko. Paalisin niyo na siya agad. Mga tao, Tingnan ko lang kung sinong maglakas loob. ay nako ka. Umalis ka riyan. Lolo, Lolo. ayos na po ba kayo, Lolo? Munting tagapagligtas. Ikaw ang nagligtas ng buhay ko. Pa, anong klaseng tagapagligtas ba siya? Gumamit lang naman siya ng mga madadayang paraan eh. Lolo Shen, kung hindi ginawa ni Mahusay na Dr. Wu ang lahat para mapanatili ang buhay niyo, hindi mapupunta sa batang ito ang lahat ng papuri. Ay nako. Senyoritong Shu, masyado mo naman akong pinupuri. Ginawa ko lang naman ang munting makakaya ko. Pwe, kanina lang ay pinaghahandaan nyo na ang burol. Ngayon naman ay makapal ang mukha nyong umaako ng merito. Wala ba kayong hiya? Ikaw, Ang kapal din ng mukha nyo. Kung hindi dahil sa pagpupumilit ko kanina, hindi pa sana nagigising si Lolo ngayon. Manahimik ka.
Isang simpleng laro lang iyon. Nagkataon lang ang lahat. Sadyang bata ka pa, kaya madali kang maloko. Pa, bakit? Hindi ba tama ang sinasabi ko? Tama na. Huwag na kayo mag-away. Iho, sabihin mo sa akin, ano ba talaga ang sakit ko? Lolo, wala po kayong anumang sakit. May hangganan din ang pagyayabang. Nakita naman nating lahat ang kalagayan ni Lolo Shen kanina. Paanong mangyayari na wala siyang sakit? Iho, dapat ay maging mapagkumbaba ka. Huwag mong hayaan na dahil lang sa isang tagumpay, ay maging kampante ka na at makalimot sa sarili. Isang peking doktor. May gana pa talagang turuan ako? Wala talagang sakit si Lolo. Sadyang dahil lang ito sa labis na pagkain. Kumain lang siya ng maraming matatamis. Kaya nabarahan ng plema ang daluyan ng hangin at nawalan siya ng malay. Kailangan lang itong ilabas para gumaling siya. Totoo yan. Kumain na ako ng ilang pirasong cake. Lolo, hindi ba sinabi ko na sa inyo na bawal na kayong kumain ng matatamis? Wala ka naman kasi rito. Hindi ko napigilan ang sarili ko. Tamang-tama at nandito si Senyoritong Shu. Magpakasal na kayo agad at mag-engage. Para naman sumaya ang lolo mo. Hindi ako magpapakasal. Sa kanya lang ako magpapakasal. Ziye, huwag kang gumawa ng eksena. Humingi ka agad ng tawad sa tatay mo at kay Senyoritong Shu. Ang pamilyang Shu ay mga tanyag sa lungsod ng Haicheng. Ano ba ang akala ng lalaking ito sa sarili niya? Matutulungan ni Senyoritong Shu ang ating klan ng Shen na umangat palalo. Ano namang kayang gawin ng lalaking ito? Pa, Tiyong Shen, ang ating klan ng Shu ay nakikipagkumpetensya sa pamilyang Fu para sa lupain sa kanluran ng lungsod. Kapag nakuha natin ang lupaing iyon, ang ating klan ng Shu ay tiyak na magtatagumpay ng husto. Basta, mapapayag si Ziyi, napakasalan ako, isasama ko ang inyong klan ng Shen. Sige. Maraming salamat, Senyoritong Shu. Pa, Manahimik ka. Pagdating sa kasalan, dapat kang sumunod sa akin. Sa kakayahan ng klan ng Shu, hindi siguradong makukuha nyo iyon. Pero kung sa pamilyang Fu makikipagtulungan, sigurado na akong magtatagumpay. Pagkatapos ng araw na ito, makakasama na rin ako sa kampo ng pamilyang Fu. Ikaw? Naku, kung gaano ba kalakas ang pamilyang Fu. Alam mo ba? Talagang wala kang alam sa mundong ginagalawan mo. Senyoritong Shu, nahanap ko na. Ang lalaking iyon ay isa lang delivery rider. Naayos ko na ang lahat. Kahit pagde-deliver ng pagkain, ay hindi na niya magagawa. Napakayabang magsalita, akala ko ay may mataas na pinagmulan, delivery rider lang pala. Pumunta pa rito para lang manloko ng tao. Ziyi, ang sinasabi ba niya ay totoo? totoong delivery rider siya. Pero hindi siya nanloloko ng tao. Ang tagapagmana ng klan ng Shen ay magpapakasal sa isang delivery rider. Kapag kumalat ito sa labas, hindi ba magiging katawa-tawa tayo sa lahat? Hinding-hindi iyan mangyayari. Ziyi, basta't papayag kang pakasalan ako, ang mga proyektong nagkakahalaga ng 80 bilyong piso, mga mamahaling sasakyan, at mansyon, pati ang mga designer na alahas at damit, ay malaya mong mapipili. Hi, Ziyi. Sa tingin ko, mas mapagkakatiwalaan itong si Senyoritong Shu. Ano ba ang halaga ng proyektong nagkakahalaga ng 80 bilyon? Ang 80 bilyong piso ay kaya kong kitain sa loob lang ng isang buwan. Haha. Ano ba ang naririnig ko? Isang hamak na tagahatid lang ng pagkain. Ang nagsasabing kikita siya ng 77 bilyong piso sa isang buwan. Tingnan mo kung anong klaseng tao ang nahanap mo, ha? Hindi alam ang sariling limitasyon. Wala talagang kuwenta. Lagi akong tumutupad sa aking mga salita. Kung hindi ka naniniwala, maaari tayong pumusta. Anong itataya natin? Pustahan ba kung sino ang mas maraming maihahatid na pagkain? Doon ay talagang hindi kita matatalo. Hello? Wang Lei, nakablock na ang account mo. Ibalik mo na agad ang uniforme at helmet mo. Ngayon ayos na. Kahit pagde-deliver ng pagkain, ay hindi mo na magagawa. Paano ka nakikita niyan? Sa panaginip na lang ba? Sa loob ng isang buwan? Gagawin mong 77 bilyong piso, ang 7 milyong piso. Maglalakas loob ka bang pumusta? Paano ang pusta? Kapag natalo ka, dapat kang mawala sa harap ni Shen Zi habang buhay. At paano kung hindi mo magawa? Sigurado magagawa ko yon. 7 milyong piso? Sa tingin ko ay wala kang kahit 700 piso man lang. Sige, basta't magawa mo iyon, kakanselahin ko ang kasunduan sa kasal sa klan ng Shen. Pero kung mabigo ka, puputulin ko ang iyong mga braso at binti at itatapon kita sa dagat para ipakain sa mga isda. Wang Lei. Sige, usapan na yan. Mabuti, saksi kayong lahat dito.
Huwag kang magsisisi ha. Ang salita ng isang lalaki ay hinding-hindi babawiin. Ang binatang ito ay may paninindigan. Mahal na tagapagligtas. Kapag nanalo ka, ako matandang ito ang mag-aayos ng iyong pagpapakasal. Ay naku, Tay. Payag ako. Anong problema? Hindi ba't kanina lang sa bahay nyo ay ang tindi ng iyong loob? At gustong-gusto mo akong pakasalan? Huwag kang ang ganyan. Ayaw ko lang talagang pakasalan si Shu Tianyo. Kung hindi ay hindi naman ako lalayas ng bahay. Sino ang mag-aakala na ang kagalang-galang na dalaga ng clan ng Shen ay makikitira lang pala sa akin? Sinabi mo pa, bakit parang hindi ka man lang nagmamadali? Isang buwan, 80 bilyong piso. Sinasabi ko sa'yo, si Shu Tianyo ay malupit at gagawin niya ang lahat ng binitiwang salita. Nagkataon lang na ako rin ay tinutupad ang aking mga sinasabi. May plano ka na ba? Bukas ay kakain tayo kasama si Fu Jinghong. Baka ito na ang maging pagkakataon natin. Ang lakas pa ng loob mong lokohin ako. Pangulong Fu, lumipat na lang po tayo ng upuan. Hoy, Ikaw, ay naku magandang dilag. Gusto mo bang maupo? Sumabay ka na sa akin? Libre ko na. Pangulong Fu, doon tayo maupo? Pangulong Fu, maupo po kayo. salamat. Bakit kanina? Maghintay ka lang, mamaya ay may magandang palabas na mangyayari. Ang lakas pa ng loob mong lokohin ako. Gaano na kayo katagal? Talagang hindi kami gaya ng iniisip mo. Buisit, pwe. Mr. Wang, paano mo nalaman ito? Mag-order muna tayo ng pagkain, libre ko ito. Mr. Wang, pwede mo na bang sabihin ngayon? Pagbati Pangulong Fu, nakuha niyo ang lote sa kanluran ng siyudad. Ayon sa ulat, malala ang polusyon sa ilalim ng lupa ng lote sa kanluran ng siyudad. Naputol ang pondo ng pamilyang Fu at nagpakamatay ang presidente ng pamilyang Fu na si Fu Jinghong. Pangulong Fu, mayroon akong negosyo na gustong pag-usapan sa iyo. Mr. Wang, kung tungkol sa negosyo ang pag-uusapan, hindi mo na kailangang magpaligoy-ligoy pa ng ganito. Ikaw ang nagligtas sa buhay ko, kaya kung may maitutulong ako, gagawin ko talaga ang lahat para sa iyo. Hindi. Gusto kong sukuan mo ang pakikipag-agawan sa lote sa kanluran ng siyudad. Mr. Wang, ang sabi ko ay kung may maitutulong ako, pero ang hiling mo na ito ay medyo sobra na. Alam kong matindi ang kompetisyon para sa lote sa kanluran ng siyudad, alam ko iyon. Pero determinadong makuha ito ng pamilyang Fu. Hindi lang ito tungkol sa negosyo, kundi tungkol din sa huling habilin ng lolo ko. Bago siya pumanaw, gusto niyang makuha ang loteng ito para gawing electronic city. Pangulong Fu, kailangan mo itong sukuan kahit anong mangyari. Marami na akong nailaan na materyales, tauhan at pondo rito. Ito ang pinakaimportanteng proyekto ng pamilyang Fu sa susunod na mga taon. Pero, kapag binili mo ang loteng iyon, mamamatay ka. Mr. Wang, hindi ko alam kung sino ang nag-utos sa iyo na sabihin ang mga bagay na ito sa akin. Iniligtas mo ako at nagpapasalamat ako roon. Pero binigyan din kita ng 39 na milyong piso, kaya patas na tayo ngayon. Pangulong Fu, bawat salitang sinasabi ko ay katotohanan. Pakiusap, maniwala ka sa akin kahit minsan pa. Pangulong Fu, lahat ng sinabi ko ay nagkatotoo, pati na ang nangyari kanina. Ayaw kitang paupuin sa pwestong iyon. Pareho ba iyon? Baka naman ikaw lang ang nag-ayos ng lahat ng iyon. Pangulong Fu, noong pinulikat kayo habang lumalangoy, ako rin ba ang nagplano niyon? At saka, ang restaurant na ito ay kayo ang pumili. Nalaman ko lang ang lokasyon noong papunta na ako. Paano ko naman iyon mapaplano ng maaga? Oh, tapos? Ano ang gusto mong sabihin? Na nakakakita ka ng hinaharap? Maupo muna kayo at pakinggan niyo ako. 15 minuto. Bayaran mo ang milk tea ko. Hindi pa nga kita pinapabayad para sa nadumihan ng damit ko eh.
Bawas ang sweldo mo ng isang araw. Pangulong Fu, tignan nyo. Mababangga ng babaeng nakasumbrero. Ang paparating na matanda at matatapon ng milk tea sa kamay niya bago sila mag-away. Bayaran mong milk tea ko. Ikaw ang hindi nakahawak ng maayos? Hindi pa nga kita pinapabayad para sa damit ko. Aba, ang taong ito. Pangulong Fu, tignan nyo rito. Mababasag ng waiter na iyon ang baso at pagkatapos ay papagalitan siya ng manager. Bawas ang sweldo mo ng isang araw. Bawas ang sweldo ng isang araw. Nakikita mo ba talaga ang hinaharap? Hindi iyon importante. Ang mahalaga ay kailangang itigil agad ang pakikipag-agawan sa lupang iyon. Maaari mo bang sabihin sa akin kung bakit kung ipagpapatuloy ko ang pagkuha sa lupang iyon, ay mamamatay ako? Ang lupang iyon, sa tingin ay maganda, pero ang ilalim niyon ay punong-puno ng polusyon. Pagkatapos mong mabili iyon, mabubunyag na wala ng pondo ang pamilyang Fu. Ang mga bangko, shareholder, at empleyado, hindi ka nila hahayaan. Ikaw, nagpatiwakal ka. Lahat ng loto ay nanalo. Pinaalalahanan mo ako sa paglangoy, pati na ang nangyari kanina. Siguro, mayroon talaga siyang espesyal na kakayahan. Kung hindi ka magdedesisyon agad, siguradong mapapahamak ka lang. Maliit na bagay lang ang mawalan ng pera, pero ang itaya ang buhay para sa kaunting yaman, ito ang pinakamaling desisyon. Sige, Mr. Wang, naniniwala ako sa'yo. Katuwang na Shu, ipagbigay alam ito. Itigil agad ang lahat ng may kaugnayan sa proyektong landmark ng kanlurang lungsod. Pangulong Fu, nasa huling hakbang na tayo. Tsaka, naibayad na natin ang deposit. Kung ititigil natin, kailangan nating magbayad ng multa para sa kontrata. Gawin mo muna ang sinabi ko. Mr. Wang, naibigay ko na ang utos. Ngunit, hindi ganoon kasimple ang bagay na ito. Kailangan ko pang harapin ang mga shareholder at... Pangulong Fu, may masamang balita? Gusto ni Director Fu na magpatawag ng pulong. Siya? Fu Jinghong, ano ba talagang balak mong gawin? Bakit bigla mong binitawan ng maayos na bidding? Napakalaking multa niyan. Iniisip mo bang pinulot lang ang pera ng mga shareholder? Naghihintay ang lahat ng shareholder. Kailangan mong magpaliwanag sa kanila. Nabubaliw na yata ako. Nananiwala pa ako sa sinabi ni Wang Lei. Hindi ko alam kung swerte ba ito o malas. Mr. Wang, kailangan ko nang bumalik sa kumpanya. Sasama ako sa iyo. Pangulong Fu, dadaan ka ba sa Yuhua Road? Oo, iyon ang pinakamabilis na daan pabalik sa kumpanya. Hindi maaari. Delikado sa daan na iyan, humanap tayo ng ibang daan. Delikado? Oo. Anong nangyayari sa unahan? May aksidente. Isang truck ang bumangga at nagpatilapon sa isang BMW. Mr. Wang, Kung hindi ako nagkakamali, mukhang ikaw talaga ang puntirya nila. Ang driver ng truck ay malamang na nagkamali lang ng sasakyan. sino ba talaga ang gustong manakit sa akin? Pangulong Fu, ngayon ay umuwi ka muna. Huwag muna pumunta sa kumpanya at tiyak na magmamadali ang mga taong gustong manakit sa'yo. Sige. Ayos ka lang ba, Pangulong Fu? Ayos lang ako. Ito ang aking pribadong villa. Walang masyadong pumupunta rito. Dito muna ako tutuloy ng 2 araw. Mabuti iyan, mas ligtas dito. Mr. Wang, pasensya na at nakita mo pa ito. 2 beses mo nang nailigtas ang buhay ko. Hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan. Ito ang high-level black card ng pamilyang Fu. Nakikiusap ako na pumasok ka sa pamilyang Fu bilang aking senior manager. Mamaya pagdating ni Ji, bibigyan ko siya ng sorpresa.
Mula ngayon ay makakamit ko na ang tagumpay sa grupong Fu. Hindi ba namimalat ang mga mata ko? Wang Lei. Kamalas-malasan naman. Baliw ka na ba? Ang restoran ng Haichan ang pinakasikat na kainan sa lungsod ng Haicheng. Ang pagkain dito ay aabot ng hindi bababa sa 800,000 piso. Isang delivery rider na gaya mo, kaya mo bang magbayad? O, wag mong sabihing pumunta ka rito para harangin ako at magmakaawa na makipagbalikan sa akin? Manigas ka. Hindi na pwede ang makipagbalikan. Pero, pwede kitang abutan ng tirang pagkain para sa aso. Napakabuti talaga ng loob ni Senyoritong Zhao. Wala kayong kwenta kausap. Bakit? May mali ba sa sinabi ni Chuchu? May pera ka ba? Sa suot mong basahan na iyan, kahit ibenta mo pa iyan ay hindi sasapat na pang-tip sa iba. At dahil lang sa naging dating asawa ka ni Chuchu, lumuhod ka, bibigyan kita ng trabaho. Magtrabaho ka sa kumpanya namin bilang tagalinis, linis ng mga banyo, bigyan kita ng 24,000 piso kada buwan. Magpasalamat ka agad kay Senyoritong Zhao. Isa kang kaawa-awang ligaw na aso, at ang pagkupkup sa iyo ni Senyoritong Zhao ay isang malaking karangalan para sa iyo. Kaya lumapit ka na rito, lumuhod at magpasalamat. Luluhod at magpapasalamat? Deserve ba niya iyon? Isang basura kang pinalayas sa bahay niyo. Ang pagbibigay sa iyo ng makakain ni Senyoritong Zhao ay isang karangalan na para sa iyo. Wala kang utang na loob. Gusto mo bang palayasin kita rito? At hayaan kang mamuhay na parang aso sa ilalim ng tulay? Ang lakas naman ng loob mong magsalita ng ganyan. Naglakas loob kang saktan ako? Talagang sasaktan kita. Nang aliwa ka na nga. Ang kapal pa ng mukha mo. Ang kapal ng mukha mo. Daig mo pa ang pader na hindi tatablan ng kahit anong bomba. At ikaw naman, isang lalaking kabit, wala ka talagang kahihiyan. Kayong dalawa, humingi kayo ng paumanhin sa mapapangasawa ko. Hihingi ng tawad sa kaniya? Para lang siyang asong pinalayas ko sa bahay. Sandali lang, siya ang mapapangasawa mo? Wang Lei? Baka naman habol lang niya ang napanalunan mong barya sa loto? Itong suot mong peke. Mukhang maayos naman pero hanggang doon lang ang halaga ng napanalunan mo. Wang Lei, hindi kaya ginagamit mo lang siya para pagselusin ako? Libangan lang ni Wang Lei ang loto kapag wala siyang magawa. Ang tinatarget niya ay 78 bilyong piso. Ano? 78 bilyong piso? Siya lang? Talagang mga dukha, walang alam sa mundo. Kahit mag-deliver pa siya sa buong lungsod ng Haicheng, hindi niya kikitain ang 78 bilyong piso. Kayong mga tangang bulag sa katotohanan, anong alam nyo? Naniniwala ako kay Wang Lei. Siguradong magagawa niya iyon. Sige na, kayong dalawa, wag na kayong magkunwari na parang magkakasabwat. Wang Lei, hindi ba't gusto mo lang makipagbalikan sa akin? Si Senyoritong Zhao lang ang laman ng puso ko at wala nang puwang para sa iyo. Kaya kalimutan mo na iyan. Ganito na lang, magpustahan tayo. Kapag kumita si Wang Lei ng 78 bilyong piso, magvi-video ka ng sarili mo at sasabihing isa kang tangang walang panama, basurang nangaliwa, at tinapon ng isang mamahaling hiyas. Sige, kapag hindi siya nakakuha ng 78 bilyong piso, huhubaran kita at itatapon sa kumpol ng mga pulubi. Sige, pangako iyan. Hindi ka rin pala masama? Senyoritong Zhao, ikaw. Ang lakas ng loob mong harangan ako. Nababaliw ka na ba? Security. Sino ang nangangahas na gumawa ng gulo rito? Itong dalawang hampas lupang ito, paalisin niyo silang dalawa. Senyoritong Zhao, anong nangyari sa inyo? Ang dalawang ito ay walang galang sa akin, baliin niyo ang mga binti nila at itapon sila sa labas. Huwag kayong mag-alala, Senyoritong Zhao, sisiguraduhin kong mananagot sila sa inyo. Lalo na ang babaeng ito. Sinaktan niya ako, hubaran niyo siya at itapon sa labas. Manager Lee, bakit mo ako sinasaktan? Manager Lee, anong ibig sabihin nito? Binastos niya ang aming kagalang-galang na panauhin, kulang pa ang sampal na iyan. Kagalang-galang na panauhin? Miyembro ako ng inyong tindahan. Isang tagahatid lang ng pagkain? Isang hamak na aktres? Paanong naging kagalang-galang ang mga iyan? Narinig niyo ba? Miyembro rito si Senyoritong Zhao, Wang Lei, at ikaw na babae ka, humanda kayong palayasin. Dahil diyan, kanselahin na ang pagiging miyembro niya. Ipaalam sa lahat, kanselahin ang pagiging miyembro ng pamilya Zhao. Mula ngayong araw, ang pamilya Zhao ay nasa blacklist na. Hindi na kailanman tatanggapin dito. Mga tauhan, Manager, itapon niyo silang dalawa sa labas. Bakit? Sino ba talaga ang babaeng iyan? Dahil siya ang ating senyorita, kalad ka rin sila paalis. Ano? Pasensya na po sa nangyari. Kagalang-galang na panauhin. Ayos lang iyon, Miss Shen. Bigyan mo na lang ako ng kaunting pambayad pinsala tulad ng libreng membership o kung ano pa.
Ang bait naman, ililibre mo pa ako ng pagkain? May balita na tungkol sa 780 bilyong piso. Magtatrabaho na ang kuya mo sa pamilyang Fu. Talaga, napakabuti naman yan. Hindi kaya ginamitan mo sila ng iyong kagwapuhan? Hindi ah. Kakayahan at karisma ang pambato ng kuya mo. Hay, sana naniwala sa iyo ang tatay ko. Kung makakapasok ka lang sa pamilyang Shen, tiyak na lalong aasenso ang pamilyang Shen. Balak mo bang manatili sa pamilyang Fu habang buhay? Paano mananatili ang isang tunay na lalaki sa ilalim ng iba? Pero sa tulong ng pamilyang Fu sa hinaharap, mas magiging madali ang lahat. Kaya ano ang plano mo? Nako, nasa panganib si Fu Jinghong. Kailangan kong pumunta doon. Bakit hindi niya sinasagot ang telepono? Nakakaalarma talaga ito. Sino ka? Anong gagawin mo? Kukunin ko ang buhay mo. Saklolo. Walang makakaligtas sa iyo. Maghintay ka lang. Pangulong Fu? Ayos ka lang ba? May sugat ka ba? Mr. Wang, Ayos ka lang ba? Huwag kang matakot. Lalagyan kita ng gamot. Masakit ba? hindi masakit. Aalis ka na ba ngayon? Maaari bang manatili ka muna sa tabi ko? Natatakot ako. Napaka-espesyal ng lalaking ito. Panatag talaga ang loob ko kapag kasama siya. Isa itong matinding paghihirap. Isang napakagandang babae ang nasa harap ko, pero kailangan ko pa ring magpigil. Talagang isa akong disenteng tao. Hayaan na nga, magbibilang na lang ako ng tupa. 1 tupa, 2 tupa, 3 tupa. 1,000 tupa. Pasensya na, Pangulong Fu. Bakit ka nandito? Gusto sana kitang paglutuan ng almusal. Hello? Pangulong Fu, pumunta na po kayo agad sa kumpanya. Magsasagawa ng board meeting ang mga board member Fu para suspindihin kayo sa inyong posisyon. Papunta na ako agad. Sasamahan kita roon. Sobra na talaga itong si Fu Jinghong. Matapos gumawa ng napakalaking gulo, bigla na lang siyang nawala. Wala talaga siyang respeto sa ating mga board member. Malaki ang nawala sa atin sa pagkakataong ito, mga Ginoo.
Ang pamilyang Fu ay dumaranas ng krisis na hindi pa nangyayari kailanman. Kailangan nating magkaisa para malampasan ito. Kasalanan itong lahat ni Fu Jinghong. Ang babaeng iyon, hindi siya nararapat sa ganito kalaking tungkulin. Sinasabi niyo bang hindi ako nararapat sa tungkulin? Para ba ibigay ko ang pwesto sa iyo? Hindi ko kaya ang mabigat na tungkulin at dapat ko bang ibigay ang posisyon sa iyo? Fu Jinghong, ano ang inaasal mo? Ako ang panganay na anak at apo ng pamilyang Fu. Ang posisyong ito ay dapat nasa akin talaga. Bakit kay Lolo ito ibinigay sa akin at hindi sa iyo? Ikaw! Kung alam lang ni Lolo na dinala mo ang pamilyang Fu sa krisis, siguradong pagsisisihan niya ito. Jinghong, huwag mo rin kaming sisihin dahil ikaw ang unang nagkamali. Ngayon ay hindi na nagtitiwala sa iyo ang mga direktor. Mabuti pang ibigay mo na ang posisyon sa iba. Pangulong Fu, maupo po kayo? Ang posisyong ito ay karapat-dapat para kay Pangulong Fu at kaya niyang panindigan ito. Hindi ito para sa kung sino-sino lang. Sino ka? Ikaw? Oh, nagkita na tayo noon. Sino ka ba sa akala mo? Hindi ka karapat-dapat na humarap sa akin. Lahat? Sa pagbubukas ng stock market ngayong araw? Patuloy na bumabagsak ang ating stocks. Biglang naglaho ang daan-daang milyong piso at... Pangulong Fu, ang huling laban para sa lupain ng distrito ng Xicheng ngayon. Bakit hindi ka pumunta? Ano ang gusto mong sabihin? Gusto ko lang nasaksihan ni Pangulong Fu ang tagumpay ng clan ng Shu kasama ko. Ganito na lang, bibisitahin kita. Dahil lahat ito sa maling desisyon mo. Dapat kang managot sa lahat ng ito. Magbitiw ka na. Kung hindi mo kaya, huwag mong gawin. Ganito na lang. Lumabas ka muna. Ako na ang bahalang lulutas sa mga susunod na mangyayari. Gusto mong agawin ang kapangyarihan? Masyado pang maaga para riyan. Putang ina mo, sino ka ba sa akala mo? Board meeting ito. May karapatan ka bang magsalita rito? Lumayas ka rito. Siya si Wang Lei, ang senior manager na inimbitahan ko gamit ang black invitation card na kasing level ng mga board member. Senior manager lang siya. Sa tingin ba niya ay bagay siya rito? Bakit? Mas maigi pa rin ako kaysa sa isang rich kid na gaya mong puro babae at gastos lang ang alam. Putang ina mo. Hehehe. Ay, senyoritong Shu. Hehehe, narito na po pala kayo. Pasensya na at hindi kita agad nasalubong. Upo ka. Upo ka. Hehehe. Sa itsura mo, iisipin ng iba na tatay mo siya. Anong pinagsasabi mo riyan? Nakuha ni senyoritong Shu ang lupa sa kanluran ng lungsod basta't pumayag siyang makipagtulungan sa atin. Ang ating pamilyang Fu ay makakaligtas sa krisis na ito. Board meeting ito ng pamilyang Fu. Walang lugar dito ang sinuman mula sa pamilyang Shu. Pangulong Fu, nakuha na ng aming clan ng Shu ang lupang iyon sa kanluran ng lungsod. Siguro naman, alam niyo kung anong ibig sabihin yan? Dahil nakita ko namang nagpakahirap din kayo? Basta't magmakaawa ka lang sa akin. Hahayaan kong makakuha ng kahit kaunting tira-tira ang pamilyang Fu. Hindi pa sigurado kung sino ang magmamakaawa sa huli. Aba, akala ko kung sino na. Ikaw lang pala iyan. Senyoritong Shu, kilala niyo po ba ang lalaking ito? Hindi lang basta kilala. Ang lalaking ito ay nagmayabang pa. At nakipagpustahan sa akin nakikita raw siya ng 80 bilyong piso sa loob ng isang buwan. Hahaha. Alam niyo ba kung ano ang pinagmulan ng taong ito? Siya. Ano ba ang pinagmulan niya? Siya ba? Isa lang siyang delivery rider. Hehehe. Isang hamak na delivery rider lang pala. Ang batang ito ay si Wang Lei. Isa siyang tagahatid ng pagkain. Naghahanap buhay siya ng husto para sa 200 piso lang sa bawat order. Mas malaki pa nga ang binibigay kong limos sa mga pulubi kaysa diyan. Ano? Isang tagahatid lang ng pagkain? Ano ang karapatan niyang magdikta rito? Mga tauhan, palayasin niyo siya rito. Teka muna. Tao ko siya. Tingnan natin kung sinong mangangahas. Bakit kayo nagmamadali? Mga kasapi ng board, bakit hindi muna natin tingnan kung magkano ang isasalba kong lugi para kay Pangulong Fu at sa pamilyang Fu? Aba? Fu Jinghong, huwag mong sabihing naniwala ka sa sinabi ng tagahatid ng pagkain na ito. At umatras ka na sa kompetisyon? Talagang kakatwa ito. Ang kapalit? Magtatayo ang clan ng Shu ng isang game city sa lupang ito. Tiyak na aangat ang clan ng Shu. Hahaha Fu Jinghong, kung gusto mong tulungan kita, baliin mo ang mga binti ng lalaking may apelidong Wang na iyan at lumuhod ka para magmakaawa sa akin. Aangat ng husto? Sigurado ka ba? Siguradong sigurado ako, 10,000%. Sigurado ka bang nakapirma ka na sa kontrata at nakapagbayad na at wala na talagang atrasan ito? Tama, wala nang mababago rito. Napakatanga mo talaga. Ikaw,
Manahimik ka na riyan. Board meeting ito at hindi palengke, kaya umalis ka na rito agad. Mga kasama, dahil sa paulit-ulit na maling desisyon ni Fu Jinghong, iminumungkahi ko na tanggalin siya sa lahat ng kanyang katungkulan. Sang-ayon ako. Sang-ayon ako. Sang-ayon ako. Kaming lahat ay sang-ayon. Tatlo? Dalawa? Isa. Ayon sa ulat, ang lote sa kanluran ng siyudad ay may malalang polusyon sa ilalim ng lupa, kaya kailangang suriin muli at hindi pa alam kung kailan sisimulan ang konstruksyon. Ito. Binili mo ang lupang iyon at dinagdagan mo pa ang presyo na nagkakahalaga ng 140 bilyong piso. Opo. Iyon ang cash flow ng clan ng Su. Ngayon ay naging bula na lang ang lahat. Umuwi ka na rito agad. Senyoritong Shu, Sa inyong lahat, anong masasabi nyo? Napakatalino nyo, Pangulong Fu. Napakalayo ng inyong pananaw. Bilib talaga ako sa inyo. Tama. Kahit na nawalan tayo ng kaunting danyos para sa multa. Hindi nawala ang pera para sa lupa at tataas pa ng husto ang stocks ng pamilyang Fu. Ang kaunting danyos na iyon ay babalik din ng 10 beses ang laki. 10 beses? Kayong dalawa, humingi kayo ng paumanhin kay Pangulong Fu. Jinghong, Tawagin mo siyang Pangulong Fu. Pangulong Fu. Ang desisyon para sa proyektong ito ay tama po kayo. Tandaan ninyong lahat, si Pangulong Fu ang tanging nagdedesisyon sa pamilyang Fu. Ang sasabihin ng iba ay walang saysay. Iniligtas mo ako sa pagkakataong ito. Iniligtas mo ang pamilyang Fu. Paano kita pasasalamatan? Kung gusto mo talaga akong pasalamatan, tulungan mo akong magbukas ng isang financial account at bigyan mo ako ng autoridad para sa susunod na bidding ng lupa. Ito ang isa sa aking mga hindi ginagamit na financial account. Ibibigay ko ito sa iyo ngayon. Naglagay ako rito ng 370 milyong piso. Sa'yo na ang kikitain nito. At ako ang bahala kung malugi man. Salamat, Pangulong Fu. Tungkol naman sa susunod na bidding ng lupa, nabasa ko na ang mga impormasyon. Walang kahit ano na babagay sa pamilyang Fu. Kung babagay man ito o hindi, ay ako ang magdedesisyon. $370 milyong pisong puhunan. Gagawin nating triple yan. Ay, tama ba ang nakikita ko? Hindi ba ito ang walang kwenta kong dating asawa at naglakas loob pa siyang pumunta rito? Siguro ay narito lang siya para mag-deliver ng pagkain? Hala, pumalit ka na naman pala. Senyoritong Shu, sa pagsusuot ng sapatos na marami nang gumamit, hindi ka ba natatakot na magkasakit? Anong sinasabi mo riyan? ang mga gawain ko, huwag mong pakialaman. Umalis ka na sa harap ko, kamalasan talaga kapag nakikita kita. Hindi pa nga kita pinupuna sa pagbili mo ng walang kwentang lupa tapos ikaw pa itong may ganang mainis sa akin. Bakit? Mula sa dagok ng 140 bilyong piso, ay nakabangon ka na ba? Anong alam mo? Ang 140 bilyong piso ay barya lang para kay Senyoritong Shu. Hindi gaya mo, na kahit 1,440 piso lang, ay ikamamatay mo na. 140 bilyong piso? Barya lang pala ha. Ang nangyari noong nakaraan, ay swerte mo lang, huwag kang masyadong mayabang. Yung mahigit 100 bilyon na iyon, ay wala lang sa akin. Ngayong araw ay magpapakitang gilas si Senyoritong Shu rito para mamulat ang mata mong pulubi at makita mo kung ano ang tunay na mayaman. Umalis ka na riyan, huwag kang humarang sa daan ni Senyoritong Shu. Nakikita mo ba iyan? Personal na lumabas ang manager para salubungin si Senyoritong Shu. Ang mga pulubing tulad mo, kahit 10 beses ka pang ipanganak muli, ay hinding-hindi magkakaroon ng karapatan. Lahat ng ito ay dahil lang sa impluensya ni Senyoritong Shu. Manager Wang,
Tuloy po kayo sa loob. Tagapamahalawang, pasok po kayo. Tagapamahalawang? Paano nangyari iyon? Tagahatid lang siya ng pagkain. Tumahimik ka. Sino ka ba sa akala mo para magsalita ng kung ano-ano rito? Si tagapamahalawang ay isang nakatataas na tagapamahala ng pamilyang Fu at siya ay ating espesyal na panauhin. Tagapamahalawang, pasok po kayo. Paano itong nangyari? Paano siya naging nakatataas na tagapamahala ng grupong Fu? Masyado ko yatang ninaliit ang batang ito. Nakalapit pa siya kay Fu Jinghong at nagawa pang maging isang tagapamahala. Umaasa lang siya sa pera ng babae para umangat. Wala naman siyang alam tungkol sa mga stock. Nagkukunwari lang siya. Ang pharmaceuticang Tianzhong ay binili at isinaayos. Ang presyo ng stock ay tumaas ng 3 beses. Ang entertainment ng Kuai Guang dahil sa iskandalo ng kanilang artista ay bumagsak ang presyo ng stock. Tagapamahala. Bilhin ang pharmaceuticang Tianzhong. Sigurado po ba kayo na pharmaceuticang Tianzhong? Sigurado ako. 400 milyong piso. Bilhin ang lahat. Tagapamahala Li, gusto mo bang gambalain ang kliyente? Wang Lei, kung mayroon ka talagang 400 milyong piso, ibigay mo na lang sa akin. Hihilingin ko kay Senyoritong Shu na asikasuhin ito para sa'yo. At kapag kumita na tayo ng pera, hating kapatid tayo, ano sa tingin mo? Lumayo ka sa akin. Masyadong halata ang iyong pagkagahaman. Anong itinatawa-tawa mo? Pinagtatawanan ko ang kawalan mo ng hiya. Ako ito. Ayaw ko lang sa mga taong ginagawang tanga ang iba. Pero gusto kitang paalalahanan. Babagsak ang pharmaceuticang Tianzhong. Salamat sa paalaala. Pero, mas naniniwala ako sa sarili kong paningin. Manager Lee, maglabas ng 10 milyong piso para sa entertainment ng Kuai Guang. May mga tao talaga na itinadhana ng maging mahirap. Kahit pa kumita sila ng pera, hindi rin nila ito mapapanatili. Tama. Mayroon akong insider information na ang pharmaceuticang Tianzhong ay bangkarote na at naghihintay na lang ng reorganisasyon. At itong entertainment ng Kuai Guang ay kapipirma lang ng kontrata sa bagong hari ng kanta. Kaya ito na ang pinakamagandang oras para tumaas ang halaga. Senyoritong Shu, kung kikita ka ng malaki, anong regalo ang ibibigay mo sa akin? Bibigyan kita ng bag. Salamat, Senyoritong Shu. Manager Lee, mag-invest din para sa akin ng 10 milyong piso doon sa pharmaceuticang Tianzhong. Sumasabay ka sa kanya sa pagkalugi. Mag-ingat ka, baka pati sa plot mo ay mawala sa iyo. Pagandang binibini, huwag kang mag-alala. Sisiguraduhin kong kikita ka at hindi malulugi. Hindi ko lang talaga matanggap ang pagiging mayabang ng ibang tao. Naisagawa na ang lahat para sa ating tatlo? Ang entertainment ng Kuai Guang, tumataas na, tumataas na. Senyoritong Shu, ang galing nyo talaga. Nakita mo na ba, hampas lupa? Ito ang kakayahan ng senyoritong ito. Ang perang nilugi ko ay mababawi ko rin agad sa loob ng ilang minuto. Maghintay ka na lang na maiyak. Inanunsyo na ng entertainment ng Kuai Guang ang pagpirma sa bagong hari ng kanta. Tumataas na naman. Magdagdag pa ng 20 milyong piso. Naghahanap ka ng sarili mong kapahamakan. Ikaw yata ang naghahanap ng sakit ng ulo, di ba? Matigas lang talaga ang dila mo. Nakakatawa talaga. Huwag kang magmadali. Panoorin mo ng dahan-dahan. Ganyan ka ba kasigurado? Oo. Tumataas pa rin. Ang batang amo na ito sa pagkakataong ito ay yayaman ng husto. Hahaha. 5, 4, 3, Kahit bilangin mo pa ang pi, ay wala pa ring saysay. 2, 1. Ang bagong hari ng kanta ay nabistong naglilip-sync at nasasangkot sa pag-iwas sa buwis at naging nasa ilalim ng entertainment ng Kuai Guang bilang ang pinakamaikling artistang may kontrata. Ano? Paano nangyari iyon?
Nasa trending list na ito. 4 ang sabay-sabay niyang naging girlfriend. At nakipagtalik pa sa 7 netizen habang may concert tour siya. Talagang magaling siyang humawak ng oras. Bumagsak na. Bilis, ang mga binili ko ay ibenta na ninyong lahat. Huli na ang lahat dahil bumagsak na ito sa limit. Ano? Tapos na ako. Tumaas ang pharmaceuticang Tiansong. Sa wakas, dumating din. Alam mo na ba noon pa natataas ito? Imposible ito. Wang Lei. Isa ka lang basura. Siguradong tsamba lang ang nangyari sa iyo. Tama. Tumataas pa rin. Pharmaceuticang Tianchong ay tumaas na ng 5%. Dapat na ba tayong huminto habang maganda pa ang kita? At ibenta na ang lahat na yon? Hindi pa sapat. 10%. 15%. Umabot na sa limit ng pagtaas. Aha. Ang galing mo talaga. Anong pangalan mo? Tawagin kaya kitang Diyos ng stock market? Wag. Hinaan mo lang ang boses mo. Halos mabingi na ang tenga ko sa iyo. Wang Lei, ang perang ito, Ay walang kinalaman sa iyo. bakit ang yabang mo? Ang aming senyoritong Shu ay kayang kitain uli ang perang iyan sa loob lang ng ilang minuto. Ziyi, anong nangyari? Namiss lang kita. Kumusta na ang pag-aayos ng mga bagay-bagay? Nandito ako ngayon sa stock exchange. Sumubok lang ng kaunti at kumita ng 80 milyong piso. Wang Lei, ang galing mo talaga. Nasaan ka ba? Pupunta ako riyan para hanapin ka. Maghintay ka sa akin sa Century Mall. Doon tayo magkita. Ngayong araw, bibilhan kita ng regalo. Bibili tayo hanggat gusto mo. Ang lalaking ito ay tila kawili-wili. Tuloy po kayo. Maganda. Kumusta ang set na ito? Pagod ka na. Magpahinga ka muna ng mabuti. Ipagluluto kita. Gusto kong kumain ng heart-shaped noodles. Sige. Gagawa ako ngayon ng espesyal na heart-shaped noodles. Kain na tayo. Makakakuha ba tayo ng 780 bilyong piso ngayong araw? Huwag kang mag-alala. Walang problema. Wang Lei, nandito ka rin pala para sa subasta? Bakit ikaw na naman? Ang suot kong ito. Maganda ba? Mahigit 300 at 70 milyong piso iyan. Si Wang Lei ang bumili nito. Anong ipinagmamalaki mo? Nakakainis? Dapat sa akin ang lahat ng ito. Senyoritong Shu, kapag nakuha mo ang lupang gusto mo, bibigyan mo rin ako ng regalo. Di ba? G, huwag mong kalimutan. Hindi pa tapos ang pustahan namin ng lalaking ito. Ikaw pa rin ang fiancé ko hanggang ngayon. Sinong pumayag sa iyo? Tara, pumasok na tayo. Wang Lei, hindi ko hahayaang aapakan mo lang ako. Ang anak ng clan ng Shen, napakaganda talaga. Sino ang binatang kasama niya? Parang hindi pamilyar ang mukha niya. Siguro ay galing siya sa isang mayamang pamilya na namumuhay ng tahimik. Isang tagahatid ng pagkain lang siya. Senyoritong Shu, anong ibig ninyong sabihin? Tagahatid lang siya ng pagkain. Subalit,
Magaling siyang umasa sa pera ng babae. Talagang sagad na ang kakapalan ng mukha niya. Ang dating asawa ko na ito ay may diskarte rin pala. Bigla na lang nagbago ang anyo. Nagpapakitang gilas pero nakakahiya naman. Ang taong masama ang bibig, pati ang langit ay hindi makakatagal sa kanya. Ang unang lupain para sa araw na ito ay matatagpuan sa North City. Ang panimulang presyo ay 78 bilyong piso. Sasalihan ba natin ang bidding? Kailangan ba nating sumali sa bidding? 8 bilyon at 80 milyong piso. 8 bilyon at 800 milyong piso. Mayroon pa bang tataas sa 8 bilyon at 800 milyong piso? 12 bilyong piso. Wang Lei, bakit ka ba nanggugulo? May pera ka ba? Siyempre naman. Kinakatawan ko ang grupong Fu ngayong araw. Barya lang ang maliit na halagang ito. 12 bilyon at 800 milyong piso. 16 na bilyong piso. Sobrang lala na nito? Delivery driver ba talaga siya? 17 bilyon at 600 milyong piso. Mayroon pa bang gustong magdagdag sa 17 bilyon at 600 milyong piso? 17 bilyon at 600 milyong piso para sa unang tawag. 17 bilyon at 600 milyong piso para sa ikalawang tawag. 17 bilyon at 600 milyong piso para sa ikatlong tawag. Sold na. Pagbati, Senyoritong Shu. Iba talaga ang galing ni Senyoritong Shu. May mga taong nagpapanggap lang pero basura pa rin ang kalooban. Ang mahirap ay mahirap pa rin. Kahit na umaasa lang sa pera ng babae, hindi pa rin magtatagumpay sa buhay. Ikaw, Huwag kang mag-alala. Naghirap tayong makalikom ng 40 bilyong piso sa pagkakataong ito. Kaya kailangang makuha ang ikatlong lote upang mabawi ang lahat ng ating mga lugi. Ang susunod ay ang ikalawang lote. Maganda ang kinalalagyan nito. At siguradong mas maganda ang magiging halaga nito sa hinaharap. Ang panimulang presyo ay 12 bilyong piso. Hindi kumpleto ang mga papeles ng unang lote at kasalukuyan itong sumasailalim sa investigasyon. Ang ikalawang lote naman ay may kumunoy sa ilalim, kaya hindi ito pwedeng tayuan ng anumang istruktura. 12 bilyon at 80 milyong piso. 12 bilyon at 160 milyong piso. 12 bilyon at 320 milyong piso. Wang Lei, kung hindi mo gagastusin ang pera mo para sa akin, sisiguraduhin kong mauubos ang lahat ng yaman mo. At hahayaan kitang maging basurang mahirap habang buhay. 16 na bilyong piso. Wang Lei, putang ina mo. Ang lakas ng loob mong kalabanin ako. 17 bilyon at 600 milyong piso. 20 bilyong piso. 24 na bilyong piso. 24 na bilyong piso sa unang pagkakataon, 24 na bilyong piso sa ikalawang pagkakataon, 24 na bilyong piso sa ikatlong pagkakataon. Ang galing mo, Senyoritong Shu. Tumahimik ka na nga, putang ina. ang galing mo shoot yan niya. Nakuha mo agad ang 2 lote. Pero sa sobrang taas ng presyong iyan, mababalik mo pa ba ang puhunan mo? Marami akong pera, wala kang pakialam doon. 44 na bilyon lang ang dala ko sa kabuuan. Pinapakuha sa akin ni Papa ang numero 3, ngayon 2 bilyon at 400 milyon na lang ang natitira. Anong gagawin ko? Ang susunod ay ang lote numero 3. Mas maganda ang potensyal nito sa hinaharap. Ang panimulang presyo ay 16 na bilyong piso. Kunin mo iyan. 20 bilyong piso. Wang Lei, ang lakas pa rin ng loob mong sumali. Hayop ka. Maaari mong dagdagan ng presyo hanggat gusto mo. Tutal, napakamakapangyarihan ni Senyoritong Shu. Nawala na ang pangatlong lote. Ubus na rin ang pera ko. Paano na ako magpapaliwanag pag uwi ko? 20 bilyon at 800 milyong piso. 22 bilyon at 400 milyong piso. 22 bilyon at 400 milyong piso sa unang pagkakataon, 22 bilyon at 400 milyong piso sa ikalawang pagkakataon,
22 bilyon at 400 milyong piso sa ikatlong pagkakataon. Sold na! Pagbati po sa inyo, Ginoo. Napakagaling mo, Wangley. Sa oras na ma-develop ang loteng ito, hindi lang 80 bilyon, kahit 240 bilyon ay posible. Nanalo ka. Masaya ka na niyan? Nanalo ka. Kaya pwede ko nang itigil ang engagement natin. Siyempre, sobrang saya ko. Excuse me? Pwede ko bang makita ang pang-apat na lote? Haha. Wangley, nawawala ka na ba sa sarili mo, gago? Tapos na ang bidding sa numero 3? Saan ka naman makakahanap ng numero 4? Ginoo? Mayroon ng numero 4 na lote noon, pero dahil masyadong maraming beses na itong hindi nabibili, kaya pansamantala itong kinansela ngayong araw. Magkano iyon? 160 milyong piso. Kukunin ko iyan. Shenzi, makikipagdiyorsyo ka sa akin para lang sa basurang ito? Iyan lang ang kaya niya. Tsamba lang ang nangyari noong nakaraan. Tama. Si Senyoritong Shu ay sobrang yaman. Naglabas siya ng 400 bilyong piso ngayong araw. Wangley, kung ikukumpara ka kay Senyoritong Shu, napakalayo mo pa. Huwag kayong magmarunong dyan. Ang subasta ay tungkol sa pagkuha ng malaki mula sa maliit na puhunan. Naintindihan mo? Isang walang kwentang lupa, kahit makuha mo pa, wala ring silbi iyan. Shenzi, basta samahan mo lang ako ng isang gabi, bibigyan kita ng isang parte ng lupa, ano sa tingin mo? Hahaha. Senyoritong Shu, putang ina mo. May gana kang saktan ako, putang ina. Talagang sasaktan kita. Shu Tianye, sa susunod na pag-interesan mo pa si Ziyi, hindi lang sampal ang aabutin mo. Hahaha. Sige. Kung hindi ko ipapakita sa iyo ang galing ko, hindi na Shu ang apelyido ko. Akala ko ay nakahanap ang tagapagmana ng Shen ng isang mayamang pamilya, hindi ko akalaing isa lang pala itong basura. Hindi mo ba narinig? Isa lang siyang palamunin. Shenzi, bibigyan kita ng huling pagkakataon. Basta sumama ka lang sa akin ng maayos ngayong gabi. Kung hindi, ikaw at ang clan ng Shen, pati na ang basurang ito. Walang makakaligtas sa inyo. Senyoritong Shu, asikasuhin mo muna ang sarili mo dahil ang inyong pamilyang Shu ay tapos na. Halo? Nakuha mo ba ang pangatlong lupa? Hindi. Nakuha ko ang unang 2 lupa, hindi na rin masama. Bakit ka kumuha ng 2 lupa? May problema ang unang 2 lupa. Ano? Ito. Paano ito nangyari? Magkano pa ang natitira? Ubus na ang lahat. Kumpleto ang mga papeles ng lote numero 1 at kasalukuyang sumasailalim sa investigasyon. May nadiskubreng kumunoy sa ilalim ng lote numero 2 kaya hindi ito pwedeng tayuan ng gusali. Wangley, may problema ang 2 lupang ito. Alam mo na ba ito noon pa? Putang ina mo, ang lakas ng loob mong dayain ako. Hindi naman sa ikaw ang nagpumilit na bilhin iyan sa bidding. Ang lakas ng loob mong dayain si Senyoritong Shu. Hindi ka palalagpasin ni Senyoritong Shu. Ang tungkol kay Wangley ay hindi nyo na kailangang pakialaman. Tara na, bumalik na tayo. Putang ina, tinitingnan mo pa rin siya? Sasama ka ba talaga sa kanya? Papaanong mangyayari iyon? Ikaw lang ang pinakamamahal ko sa puso ko. Ganyan nga dapat. Wangley, hindi pa tayo tapos. Hay nako. Ano ba ang sinabi ko noon? Ang Wang na iyan ay isa lang manloloko. Ngayon ayos na. Alam na ng buong lungsod na ang anak ko ay nakahanap ng isang manloloko at bumili pa ng isang tiwangwang na lupa. Sa tingin ko, ay may malalim na dahilan dito. Hindi mukhang pabigla-biglang tao si Wangley. Pa, ang katotohanan ay nasa harap na natin. Bakit niyo pa siya ipinagtatanggol? Aba, mabuti na rin ang ganito. Hindi siya kikita ng 100 bilyon. Kaya ang kasal ni na Ziyi at ng pamilyang Shu ay... Lolo, Pa, Ma, narito na kami. Ang kapal pa ng mukha mong pumunta rito. Pa, ano po ang ibig ninyong sabihin? Tinupad ni Wangley ang kanyang pangako. Higit sa 100 bilyon ang kinita niya. Ziyi, tinatanong kita,
Nagpunta ba kayo sa subasta ngayong araw? Oo, kami ay. Gumastos ba kayo ng 20 milyong piso para bumili ng isang walang kwentang lupa? May walang kwentang lupa nga, pero meron pang... Meron pa? Masyado kang naging lantad kasama siya? Ngayon ay alam na ng lahat na ang anak ko ay nakahanap ng isang walang kwentang tao. Tinatawagan nila ako para magtanong, hinihiya mo ang matanda mong ama? Pa, 20 milyong piso lang iyon. Si Wang Lei ay... Pera ba ang problema rito? Ito ay usapin ng pananaw at talino. Tama na. Bakit ba kayo nagmamadali? Patapusin niyo muna si Ziyi. Lolo, bagamat nakabili si Wang Lei ng hindi magandang lupa, nakakuha rin siya ng isang napakagandang lupain. Hindi lang 10 bilyong piso. Posible pa itong umabot ng 30 bilyong piso. Talaga? Itigil mo na iyan. Huwag mo na siyang pagtakpan. Naitanong ko na ang lahat. Ang pamilyang Shu ay nakakuha ng 2 lote. Ang pamilyang Fu ay nakakuha ng 1. Anong kinalaman niya rito? Ziye, sa tingin ko ay dapat na kayong maghiwalay. Ayoko. Ma, ang kasal ay isang malaking bagay sa buhay ko. Pwede bang hayaan niyo akong magdesisyon para sa sarili ko? Mabuting tao si Wang Lei. Hindi niyo siya pwedeng husgahan dahil lang sa isang pagkakamali. Sa tingin mo ba ay ipapahamak ka ng mga magulang mo? Panandali ang pagkakamali lang ba ito? Ito ay dahil sa kawalan ng pananaw at hindi malinaw na pag-iisip. Sa taong katulad niya, mapagkakatiwalaan ko ba siyang alagaan ka? Ang pamilyang Su ay, sila ay mayaman at makapangyarihan, ang lahat ay magiging natural at tama, hindi ba? Talaga naman. Ang klan ng Shu ay 3 beses na natalo, kaya sila ay lubos na nanghina. Kakadesisyon lang ng pamunuan para sa pagdiriwang ng ika-100 taon ng lungsod na bumuo ng isang bagong sentro ng pananalapi. Ang mga lupa sa labas ng lungsod na matagal nang napabayaan ay sa wakas ay uunlad na. Wang Lei, hindi ito isang sayang na lupain. Dahan-dahan lang, baka madapa ka. Wang Lei, napakagaling mo. Ipinagmamalaki kita. Ziye, salamat sa iyo. Sa laging pagpanig sa akin. Lolo, tatay, nanay. Hindi natalo si Wang Lei. Hindi niya ipinahiya ang klan ng Shen. May pananaw at talino si Wang Lei. Magaling! Napakahusay! Karapat dapat ka talagang maging manugang ng klan ng Shen. Tatay, ano pong masasabi niyo? Binabati kita, Wang Lei. At saka, patawad. Wang Lei, hihingi rin ng paumanhin si tita sa iyo. Tito, tita, hindi nyo kailangang humingi ng tawad. Sa negosyo kasi, hindi maiiwasan ang malugi o kumita. Gusto ko rin kayong pasalamatan dahil ibinigay nyo sa akin ang pinakamahalaga. Ano? Siyempre si Ji. Mahusay ang sinabi mo! Ang kasalang ito, pinapayagan ko na. Ang bagong bida sa real estate na si Wang Lei ay gumawa ng himala sa negosyo ngayong araw at binuksan ang bagong kabanata ng sentro ng pananalapi ng siglong lumang lungsod. Kaya pala ginamit mo ang pangalan ng pamilyang Fu para pala rito. Hello? May maipaglilingkod ba ako, Pangulong Fu? Wang Lei, binabati kita. Salamat. At salamat din sa pagtitiwala sa akin, Pangulong Fu. Dahil hinayaan nyo akong gamitin ang pangalan ng pamilyang Fu. Wang Lei ako. Wang Lei, halika na. Magpapakuha na ng larawan. Ikaw na lang ang hinihintay. Papunta na. Pangulong Fu, maupo po kayo. Pangulong Fu, ayos lang po ba kayo? Pangulong Fu, totoo ang bawat salitang sinabi ko? Pakiusap, maniwala ka sa akin kahit minsan pa. Maling oras pala nang makilala ang tamang tao. Napakasakit nito. Pangulong Fu, anong nangyari? Wang Lei, may gagawin ka ba bukas? Samahan mo ako sa Jade Exhibition. Sige, makakarating ako. Marami na ang nainom mo. Hindi, gising na gising ako. Wang Lei, bukas, bukod sa exhibition, may iba pa akong sasabihin sa iyo.
Sige. Magkita na lang tayo bukas. Hanggang bukas. Fu Jinghong, Oo. Medyo kakaiba siya. Mukhang marami siyang nainom. hindi kaya gusto ka niya? Siya ang chairperson ng grupong Fu. Paano naman niya ako magugustuhan? Anong ibig mong sabihin sa sinabi mo? Minamaliit mo ba ako? O masyado mo siyang tinitingala? Pasensya na. Nagkamali ako ng sinabi. Oh, anong ibig mong sabihin? Ikaw lang ang gusto ko. Pangulong Fu? Anong klase ang gusto ninyong bilhin? Ako ay gustong bumili ng regalo para sa isang tao. Para kanino ito? Ang ibig kong sabihin ay, para ba ito sa bata o sa nakatatanda? Dahil pagdating kasi sa Jade, depende ito sa tao. Sa bata. Sige, alam ko na ang pipiliin. Wangle, ikaw na naman. Wangle, ikaw na naman. Grabe, talagang ayaw mo akong tantanan. Ikaw kaya itong sumusunod sa amin. Sumasabit ka lang dahil alam mong darating si Senyoritong Shu. Ang lakas din ng loob mo. Sumusunod ako. Siyempre naman. Oh, hindi mo pa ba alam? Ang clan ng Shu ay yumaman sa negosyo ng Jade at si Senyoritong Shu ay may matalas na mata. Wala pang batong hindi naging mahalaga sa kamay niya. Siya ay masyadong mayabang sa mga sinasabi niya. Ikaw na mahirap ka? Ano bang alam mo? Pangulong Fu, pinapayuhan kitang huwag lumapit sa kaniya. Sa pagpili ng Jade, isang maling hiwa lang. At masasayang lang ang lahat ng pera mo. Gusto ko ito. Senyoritong Shu, huwag mo silang hahayaang makalusot. Ipakita mo sa kanila ang kakayahan mo. Lalabanan mo kami sa pagpili ng Jade? Sige, papatunayan ko sa inyong talagang talo kayo. Sige, hindi ko lang alam kung may lakas ng loob si Senyoritong Shu. Oh, si Senyoritong Shu ay gumastos lang ng 38 bilyong piso para sa dalawang walang kwentang lupa. Ikaw. Sige. Pagbibigyan kita ngayong araw para ipakita sa iyo kung ano ang tunay na galing at kakayahan. Napakagaling mo, Senyoritong Shu. Pipili tayo ng kanya-kanyang Jade. Kung kaninong hiwa ang mas mahal, ay siya ang mananalo. Kapag natalo ka, ibabayad mo sa akin ang lupang iyon at luluhod ka sa harap ko ng 10 beses. May lakas ka ba ng loob na pumusta? Wangle? Bakit naman hindi? Paano kung matalo si Senyoritong Shu? Ano ang mangyayari? Haha? Ang pagsusugal sa bato ay sumusubok sa paningin. Hindi ito basta nagagawa ng kahit sino. Akala mo ba ay makakalusot ka pa rin? Ngayon ay babawiin ko ang lahat ng nawala sa akin noon. Ang ibig kong sabihin, kung sakaling matalo ka, ano ang gagawin mo? Kung sakaling matalo ako, babayaran kita ng 10 beses at luluhod pa ako sa harap mo. Napakasigla naman dito. Napakaraming tao rito. Ikaw, Kamusta? magpakilala tayo. Ako si Kiaoxia. Wang Lei. Dahil nandito na rin lang ako. Ako na ang magsisilbing saksi. Ano sa tingin mo? Sino ka ba sa akala mo? At sa tingin mo ay karapat-dapat kang maging saksi? Kung ako sa iyo, tatahimik na lang ako. Para hindi mapahiya. Ikaw, Senyoritong Shu, inaapi niya ako. Hindi ko kailangan ng kahit anong saksi. Umalis ka sa harap ko, huwag kang humarang sa paningin ko. Kung ganoon, ang matandang ito, may karapatan na ba ako? At saan ka naman nanggaling? Hahaha. President Kiao pala. Kayo ang presidente ng Association of Roughstone at namamahala rin sa Association of Antiques. Ang pag-unlad ng industriya ng mga alahas at antigo ay dahil sa inyong pamumuno. Kung kayo ang magsisilbing saksi, ay malaking karangalan iyon. Pa, minamaliit nila ang anak ninyo. Tatay? Papa? Binibining Kiao pala. Noong kani-kanina lang, ay naging bastos ako. Patawad. Sige na. Itutuloy ba natin ang pustahan o hindi? Siyempre. Itutuloy natin ang pustahan. Gusto ko pang makita ang lalaking ito na lumuhod sa harap ko. Kung ganoon ay, magsimula na tayo. Kung ganoon, ako ang mauuna. Wangali. Kilalang kilala na kita, kaya huwag ka nang magpanggap. Mapagsamantala, may alam din naman pala. Pero sa pagsusugal ng mga hilaw na bato, ang kailangan ay matalas na paningin, yaman at kakayahan.
Alin man sa mga ito ay maikukumpara kay Senyoritong Shu? Totoong? Wala akong paningin? Dahil kung hindi, paano kitang nagawang pakasalan noon? Ikaw, Lahat kayo, ngayon ay ipapakita ko sa inyo kung paano yumaman ng mabilis sa isang hiwa lang. Ang talas ng mata nyo, mahal na panauhin, ito ang may pinakamagandang kalidad sa aming high-end section kaya ganito ang presyo. Magkano ito? 40 milyong piso. 40 milyong piso lang pala? Akala ko naman kung gaano kalaki. Kunin mo ito, ikat mo na ang bato. Nakikita mo ba? Ang tawag dito ay pagiging galante. Siyempre naman. Si Senyoritong Shu ang taong gumastos ng 40 bilyong piso para sa dalawang walang kwentang lupa. Hindi ba't napakabukas palad niya? Huwag ka ng maraming satsat, bilisan mo na. Gusto kong makita kung anong klaseng magandang bato ang mapipili mo. Wang Lei, pumili ka lang, ako ang magbabayad. Kailangan mo ba ng tulong? Wag na. Kaya ko na itong piliin ng dahan-dahan. Kayong dalawa, manood na lang kayo ng magandang palabas. Tumaas ang halaga. Tumaas ang halaga. Ang batong ito ay isang ice species jade na may napakagandang kalidad at nagkakahalaga ng hindi bababa sa 120 milyong piso. 120 milyong piso? Kumita tayo ng 80 milyong piso? Senyoritong Shu, talaga namang napakahusay ng iyong paningin. Tama. Ang pirasong ito, pagdating man sa kulay o sa tekstura, ay talagang primera klase. Wang Lei, dapat ka nang sumuko. Pakinggan mo, ang sabi ni Presidente Kiao, bayaran mo ako agad ng 10 beses ang halaga, lumuhod ka at humingi ka ng tawad sa akin. 10 beses, bale 800 milyong piso iyon. Kapag ikinumpara kay Senyoritong Shu, siguradong talo ka lang. Hindi pa nga ako nakakapili. Bakit sigurado ka ng talo ako? Pangulong Kiao, maliban sa nakuha niya, ano pa ang mas maganda rito? Imperial Green at Violet, pupwede silang dalawa. Subalit, napakahirap makahanap ng Violet. Pumunta ako rito para lang tingnan kung makakakita ba ako nito. Huwag ka ng maraming satsat, nagsasayang ka lang ng oras. Sige, ngayong araw ay ipakikita ko sa iyo ang hindi mo pa nakikita. Tama ba ang nakikita ko? Pumunta siya sa tambakan ng basura. Ang binatang ito ay siguradong talo na. Mukhang kailangan kong bigyan si Wang Lei ng tulong ngayon. Hindi ko hahayaang matalo siya. Ito na yon? Pagkatapos mong magmayabang ng matagal, akala ko naman ay magpapakitang gilas ka. Pero, ay pumalpak ka lang ng malala. Wang Lei, may alam ka ba sa mga hilaw na hiyas? Ang ating Senyoritong Shu ay puno na ng kaalaman sa hiyas simula pa noong nasa sinapupunan pa lang siya. Wala ka pang ang alam kahit katiting tungkol sa jade, tapos ay susubukan mo pang makipagpaligsahan sa kanya? Wang Lei, sagot ko na ang batong ito. Mamili ka lang kahit alin, huwag kang mag-alala sa presyo. Sandali, hindi ito pwede. Ano? Huwag na. Ako na ang bahala rito. Magkano ito? Ang pirasong ito ay nasa tambakan at doon ay 4,000 piso ang bawat isa anuman ang laki. 4,000? 4,000 piso laban sa 40 milyong piso. Talagang namulat ang mga mata ko ngayon. Heto. Hoy, mayroon akong magandang ideya. Bakit hindi tayo sabay-sabay na pumunta at saksihan ang sandali ng himala? Ano sa tingin nyo? Payag ako. Siguradong magiging napakasaya nito. Wala akong reklamo. Sandali lang. Wang Lei, siguro ay natatakot ka na? Kung natatakot ka, ay lumuhod ka na agad. Humingi ka ng tawad at ibalik mo sa akin ang lupa. Masyado na kayong mapang-api. Uy, sino ang umaapi sa kanya? Ang talo ay talo. Naku, nangangato lang mga kamay ko. Gusto kong sampalin ng ganitong klaseng basurang babae. Tandaan nyo, ang sinabi nyo, na ang talo ay talo. Huwag mong putulin ng malaki. Dapat ay dikit lang dito sa gilid at hindi lalampas ng 1 sentimetro. Ang ibang parte naman ay pakinisin mo na lang. Sigurado ka ba? Oo. Violet. Isang violet ito. Pa, totoong violet nga ito. Sabi ko na sa inyo magaling talaga siya. Sige na, huwag ka nang maligalig. Antayin nating maputol bago tayo magsalita. Ha? Tama.
Tsaka na tayo mag-usap pag naputol na. Kahit violet pa iyan, kung kakarampot lang ay talo ka pa rin. Totoo nga, isa itong violet. Napakalinaw ng kulay, napakakintab at puro, talagang isang pambihira at dekalidad na piraso. Hindi ko akalaing makakakita ako rito ng ganitong klaseng violet kaya napakaswerte ko. Ha ha ha. Pa, magkano ang halaga nito? Ay naku, 77 milyong piso lang iyan. Ang batong ito ni Senyoritong Shu ay nagkakahalaga ng 115 milyong piso. 770 milyong piso. Ano? 770 milyong piso. Senyoritong Shu, base sa pustahan ay kailangan mo akong bayaran ng 7 bilyon at 700 milyong piso. Senyoritong Shu, ayon sa kasunduan ng pustahan, kailangan mo akong bayaran ng 8 bilyong piso. Senyoritong Shu, ilabas mo na ang pera. Ay, kailangan mo ring lumuhod. Gusto mong makuha ang pera ko. Nananaginip ka ng gising. Ang lumuhod sa harap mo. Tingin mo ba karapat dapat ka? Ano? Ayaw mo bang tumupad sa usapan? At maging balasubas? Hindi mo ba ako nirerespeto bilang matanda kapag sinira mo ang patakaran? Balak pa ba ng pamilyang Shu na manatili sa negosyong ito? Akala ko makakakuha ako ng magandang deal para mabawi ang lugi, pero ngayon kailangan ko siyang bayaran ng 8 bilyong piso. Pero hindi ko rin pwedeng banggain ang matandang si Kiao. Sige. Ito ang pera mo. Pero babawiin ko rin ang lahat ng ito balang araw. Sandali lang. Ano pa bang gusto mo? Ang paluhurin ako. Karapat dapat ka ba para tanggapin iyon? Dapat marunong kang tumanggap ng pagkatalo sa pusta. Ito ang sinabi mo mismo. Tama. Lumuhod ka na. Hindi ako luluhod. Anong magagawa niyo sa akin? Ang pagluhod mo ay siguradong karapat dapat para sa akin. Iho, hanga talaga ako sa galing mong kumilatis. Maari mo bang ibenta sa akin ang amethyst na ito? Huwag kang mag-alala. Sisiguraduhin kong hindi ka malulugi. Lolo, maraming salamat po sa inyong tulong. Pero, ang batong ito ay pag-aari ni Pangulong Fu. Narito ako ngayon para lang tulungan siyang suriin ito. Kung nagtitiwala po kayo sa akin, pipili pa ako ng iba para sa inyo. Ayos po ba iyon? Sige, sige. Ha 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 ha. Hindi ko ito mapapalampas. Senyoritong Shu, may paraan ako. Bukod sa mapaparusahan si Wang Lei, mapapasa iyo pa ang negosyo ni Fu Jinghong. Kaibigan, salamat sa iyo sa pagkakataong ito dahil nabili ko ang paborito ko. Kung may oras ka, dalaw ka naman sa aking shop. Huwag kang mag-alala. Bibisita talaga ako sa inyo. Heto, kain ka ng candy. Salamat. Una na muna kami. Sige po. Wang Lei, may sasabihin ako sa'yo. Bakit po, Pangulong Fu? Kasi... Hello. Pangulong Fu, may importanteng nangyari sa kumpanya. Kailangan niyo pong bumalik. Sige, babalik na ako agad. Pangulong Fu, ihatid ko na po kayo? Huwag na. Hindi ba sabi mo ay pipili ka pa ng ilan? Kaya ko na ang sarili ko. Wang Lei, ang batong ito ay regalo ko talaga para sa'yo. Hello, Ziyi. Wang Lei, nakabili ka na ba ng mga bato? Malapit na. Hintayin mo lang na makapili pa ako at makahanap ng pinakamaganda para gawing alahas para sa iyo. Ang bait mo talaga. Kiss muna, Mua, babay. Sige na. Wang Lei, Fu Jinghong. Ngayong gabi, sisiguraduhin kong kayo ay magbabayad sa lahat. Heto na po ang pagkain nyo. Salamat sa hapunan ngayong gabi. Pangulong Fu, huwag kang uminom.
Ngayong araw, gusto ko lang magpakalasing. Sige. Magpakalasing ka ng husto. Ang lahat ng susunod na mangyayari ay ako na ang bahala. Wang Lei, alam mo ba na sobrang Alam ko na sobrang nahihirapan ka na. tama ka. Sobrang hirap na ako. Lalo na dito. Sobrang sakit talaga. Ihahatid na kita sa kwarto, magiging maayos din ang lahat. Kuwarto 616. Ang init. Pangulong Fu, inumin mo lang ito at bubuti rin ang pakiramdam mo. Pangulong Fu, gumising ka sa katotohanan dahil ako ay Gising na gising ako. Wang Lei, alam kong ikaw yan. Senyoritong Shu, ngayon, nagustuhan mo ba ang lahat ng inihanda ko? Munting diwata. Halika na, ganito ba ang buhay gabi ng mga anak mayaman? Ibang klase talaga ang saya niyan. Sinong nagpapasok sa inyo? Lumayas kayo. Magandang binibini. Sabihin mo ng malakas ang iyong pangalan. Ming Chuchu, ito ba ang sinasabi mong maayos na ang lahat? Senyoritong Shu, ako. Nagkamali kayo ng kwarto. Hindi ito ang kwartong pakay ninyo. Lumabas kayo. napakaganda talaga nito. Wang Lei, ayos ka lang ba? Anong mangyayari sa akin? Samantalang ang tungkol sa inyo ni Senyoritong Shu, alam na ng buong internet. Ikaw. Lumayas kayo, lahat kayo lumayas. Ang ipinapakuha ko sa inyo ay siya, hindi ako. Tama yan. Ito ay 6-1-6 nga. Ngayon, ipapaalam ko sa inyo kung ano ang ibig sabihin ng pag-ani sa sariling bunga ng kasamaan. Huwag na kayong kumuha ng litrato. Tumabi kayo. Kagabi, Kagabi ay nilagyan ng gamot ang alak ko. Iniligtas mo ako, naiintindihan ko. Pangulong Fu, ang nangyari kagabi? Hello, Wang Lei, nasaan ka? Pinapapunta ka rito ng tatay ko para makilala ang aming mga kamag-anak at pag-usapan ang ating kasal. Umalis ka na agad, aalis din ako mamaya, walang problema. Pangulong Fu, tungkol sa nangyari kagabi. Bipol Postong, babayaran kita para doon. Ang lupang iyon. Hindi ko kailangan ng anumang kabayaran mula sa iyo. Mas gusto ko pang ituring itong isang magandang aksidente. At hindi ito gawing isang transaksyon. Ano ba naman itong ginagawa mo? Bakit mo kailangang kansilahin ang kasunduan sa kasal sa pamilyang Shu?
Napakalaki at makapangyarihan ng pamilyang Shu. Tia, kahit gaano pa kalaki ang kayamanan ng pamilyang Shu, wala akong pakialam doon. Si Wang Lei lang ang gusto ko. Anong silbi ng gusto? Nakakakain ba yan? Ang anak ng pamilyang Shu ay gwapo rin naman at kagalang-galang. Tia, tuyong-tuyo na siguro ang lalamunan mo sa kasasalita. Uminom ka muna ng tubig para mahimasmasan. Anong klaseng ugali yan? Para sa ikabubuti mo lang din naman ang ginagawa ko. Nalilito na rin pati ang tatay mo at hinahayaan ka lang sa mga kalokohan mo. Ang pamilyang Shu. Tia, pinapunta ko rito si Wang Lei para pag-usapan ang kasal namin. Kapag paulit-ulit niyo pang binanggit ang pamilyang Shu, talagang magagalit na ako. Ikaw pa ang magagalit? Ako dapat ang magalit, di ba? Napakaganda na sana ng kasunduan sa kasal. Tapos, sinira mo lang. Pumunta ka agad kay Senyoritong Shu at humingi ng tawad. Makiusap kang patawarin kanya. Ang ating clan ng Shen at ang tito mo ay aasa pa sa tulong ng pamilyang Shu sa hinaharap. Sa tingin ko, walang matutulungan ang pamilyang Shu. Tia, ito si Wang Lei, ang taong pinakamamahal ko. Ikaw ba yung delivery boy na yon? Ginamitan mo lang ng mabulaklak na salita. At nauto mo na si Ziyi. Ang pagiging delivery boy ay parang wala lang. Pero ang pagpapakandili sa babae ay mukhang eksperto ka. Tia, may mali ba sa sinabi ko? Basta hindi ako pumapayag sa kasalang ito. Hi. Sinong nagbigay sa iyo ng karapatang umupo? Napakabastos mo. May karapatan ka bang umupo habang pinagsasabihan ka ng nakatatanda? Dapat ay mabuti at matuwid ang mga nakatatanda para igalang sila ng mga nakababata. Ang mga nakatatandang tulad mo ay hindi na dapat igalang. Ang lakas ng loob mo. Bakit ganyan ka makipag-usap sa akin? Huwag mong asahang makakapasok ka sa clan ng Shen, Layas. Tia, hindi aalis si Wang Lei. Kung magpapatuloy po kayo sa pagsasabi ng ganyan, kayo na ang dapat lumabas dito. Ano? Ikaw? Sumusobra na. Sumusobra na talaga kayo. Sa tingin ko, ikaw ang sumusobra. Pa, ano bang sinasabi nyo? Para naman ito sa ikabubuti ni Ziyi. Kuya, papayag ka ba talaga na ikasal si Ziyi sa isang delivery man lang? Wala na ba tayong kahihiyan sa clan ng Shen? Sa tingin ko, dapat mong asikasuhin ang kahihiyan ng inyong clan ng Wu. Hindi rin naman gaanong kagalingan ang anak mo. Anong sabi mo? Anong problema sa anak ko? Nasa management na ng clan ng Shu ang anak ko at napakaganda ng kinabukasan niya. Nakikita mo ba ito? Bigay ito ng anak ko. Napakamahaling klase ng jade ito. Tama ka, gawa nga lang talaga iyan sa salamin. Anong alam mo? Nakakita ka na ba ng jade? Bakit ka nagpapanggap na eksperto rito? Kung hindi ka naniniwala, ipatingin mo iyan para malaman mo ang totoo. Binili ito ng anak ko sa Guyuanzai, ang pinakamalaking tindahan ng antigo sa buong lungsod. May kasama pa itong sertipiko. Hayaan mo na nga, wala namang alam ang isang basurang tulad mo. Sa Guyuanzai namin binili? Kung ganoon, kailangan ko itong tingnan ng mabuti. Sino ka? Ang tatay ko ang may-ari ng Guyuanzai. Ija, kumusta na? Ang tatay mo? Lolo Shen, mabuti naman po siya. Nandito ako ngayon para iabot ang pera kay Wang Lei, ayon sa utos niya. Bigyan siya ng pera? Bakit? Si Wang Lei sa auction ng mga rough stone ay pumili ng ilang mga bato para sa tatay ko. Kaya tuwang-tuwa talaga siya. At ngayong araw, sadyang pumunta ako rito para magpasalamat. Alam mo rin kung paano bumili ng mga rough stone? May alam ako ng kaunti. Hi, kung hindi ako nagkakamali, peke talaga iyang suot mong pulsera. Dahil gawa lang ito sa bubog. Hindi maaari. Binili ito para sa akin ng anak ko. E di tanungin mo ang anak mo. Basta siguradong hindi ito galing sa aming Guyuanzai. Huwag kang magkakalat ng kung ano-ano para hindi masira ang pangalan ng Guyuanzai. Hindi na ako makakakain ng maayos. Ang mga problema ng pamilya nyo, wala na rin akong pakialam. Ang galing talaga. Narito na ang pera sa card na ito. Aalis na ako. Ha ha ha! Napakagandang araw nito. Mag-toast tayong lahat. Maya-maya, papipili ako ng magandang petsa para sa mabilis ang engagement. Wang Lei, dapat ay sa akin ang lahat ng mayroon ka.
ang bagay na ito ay hindi matatapos ng ganito lang. Ang saya. Tagay. Baliw, ipagluluto kita ng sopas na pampawala ng linggo. Ano yon? Ziyi. Ziyi. Delikado? Ziyi. Narito lang ako, walang panganib. Halo. Wang Lei, dinukot ni Shu Tianya si Ji. Pinagbabantaan kaming huwag magsumbong sa pulis at pinapapunta ka lang ng mag-isa. Ano? Huwag kang mag-alala. Ibabalik ko si Ziyi nang walang kahit anong galos. Sabi ko na nga ba, makukuha rin kita. Ngayon, nakahiga ka na ng maayos sa harapan ko. Chen Ziyi, nagamit ka na ni Wang Lei? Hindi ko naman alintana. Kahit madumi ka na. Tapos magmamatigas ka pa sa akin. Putya, napakawalang utang na loob. Pitoy, hayop ka. Hayop? Chen Ziyi. Gagalawin muna kita, tapos ibebenta kita para maging pinakamurang babae. Napakasama mo. Kapag nalaman ito ni Wang Lei, hinding-hindi ka niya patatawarin. Umaasa ka pa rin ililigtas ka ni Wang Lei? Yung gagong yon. Baka nagsasaya lang kung saan. Mahal ko, kanina pa kita hinihintay. Hinihintay ako? May pinagsamahan pa rin tayo. 2 taon din tayong nagsama bilang mag-asawa, kahit na may konting hindi pagkakaunawaan. Pero kapag napag-usapan na ay magiging ayos ang lahat, hindi ba? Anong balak mong gawin? Ito ay pampasigla lang para sumaya tayo. Gusto ko lang makipagromansa sa iyo. Ayaw mo ba? Sa akin? Mahal, sising-sisi talaga ako. Mula ngayon, mamuhay tayo ng maayos ng magkasama. Babawi talaga ako sa iyo. Meng Chuchu, wag mo akong madaan sa ganyan. Wala na tayong relasyon, matagal na. Wang Lei, ako, sising-sisi talaga ako. Wag mo akong harangan. Ililigtas ko na ang mahal ko sa buhay, hindi ikaw. Wang Lei, hindi ba't si Shen Ziyi lang iyon? Huli na ang lahat. Matagal na siyang pinaglaruan ni Senyoritong Shu. Wang Lei, ikaw. Z. Ziye, kasalanan ko? Huli na ako nang dumating. Natatakot ako. Huwag kang matakot. Narito na ako. Senyoritong Shu, ayos ka lang ba? Walang silbi. Di ba sinabi ko sa iyong akitin mo siya? Sa pangangahas mong galawin, si Ji Shu Tianye. Lintik, sawa ka na ba sa buhay mo? Hindi ko lang siya ginalaw? Hinalikan ko rin siya? Anong magagawa mo sa akin? Lulumpuhin kita! Ang paggalaw mo kay Ziyi ay hindi ko mapapalampas. Huwag kang lalapit, huwag kang lalapit. Kapag naglakas loob kang saktan ako, mamatay si Fu Jinghong. Anong sabi mo? Kinidnap ko rin si Fu Jinghong. Kapag sinaktan mo ako, dodoblehin ko ang ganti kay Fu Jinghong. Akala mo ba talaga wala akong paghahanda? Wang Lei, saklolo. Pakinggan mo, kay ganda ng boses na ito. Wang Lei, sino ba talaga ang gusto mo? Si Shen Ziyi o si Fu Jinghong? Shu Tianye, dapat kang mamatay. Hayop ka! Mamatay. Kapag pinatay mo ako, isasama ko si Fu Jinghong sa hukay. Hoy! Maghanap kayo ng 5, ay hindi, maghanap kayo ng 10 lalaki para pagpasasaan siya. Ayos na. Wang Lei, narinig mo ba? Mr. Wang,
Ligtas na si Miss Fu. Huwag na kayong mag-alala. Ano ka mo? Paanong nangyari iyon? Sino ka? Tauhan siya ng clan ng Shen. Tito Shen, ililigtas ko na si Ziyi ngayon. Nakuha rin si Fu Jinghong ng mga tauhan ni Shu Tianye. Maghiwalay tayo ng landas. Shu Tianye, noon ko pa nahulaan ang balak mo. Ang paghihiwalay namin ni Tito Shen ay para lang malito ka. Hindi mo naman siguro. Iniisip na napakatalino mo, di ba? Wang Lei, ikaw na hamak na delivery driver. Ano ba ang magagawa mo sa akin? Ito ang lahat ng ebidensya laban sa pamilyang Shu tungkol sa iligal na lupa, pagpatay at pamemeke ng mga hiyas. Tapos na ang pamilyang Shu. Imposible. Hindi ito maaari. Imposible. Asawa ko, ako ay... Matagal na akong hindi mo asawa. Meng Chuchu, nasa sitwasyon ka na ito ngayon. Dahil kasalanan mo ang lahat ng ito. Huwag mo akong dramahan. Dahil lang ba hindi kasing yaman ng pamilya niya ang pamilya ko, kaya hindi ka makadepende sa pera ng babae? Si Senyoritong Shu ay hindi hahayaan na matapos lang ito ng ganito. Masyado kang matigas ang ulo. Tapos na ang senyoritong Shu ninyo. Kaya sumama ka na lang sa kaniya sa kulungan. Halo? Wang Lei, nasaan ka? May sasabihin ako sa iyo. Nasa bridal shop ako. Halo? Binabaan ako ng telepono. Halo? Wang Lei, nasaan ka na? Bakit ba lahat ay tinatanong sa akin iyan? Nasa bridal shop ako, kasama si Ziyi. Halo? Binababaan nila ako ng tawag. Anong problema nila? Wang Lei. Maganda ba? Ziyi, salamat sa iyo. Salamat dahil noong panahong hirap na hirap ako ay tinulungan mo ako. Noong panahong walang naniniwala sa akin ay nanatili ka sa tabi ko nang walang pag-aalinlangan. Ziyi, salamat. Dahil handa kang magpakasal sa akin. Dapat din akong magpasalamat sa iyo, Wang Lei. Ikaw ang nagligtas sa akin sa gitna ng dusa. Sasamahan kita patungo sa kaligayahan simula ngayon. Sige, magkasama tayong lalakad patungo sa ating kaligayahan. Tara na, dadalhin kita sa bago nating bahay. Kayong dalawa? Anong nangyayari rito? Itigil ang kasal! Akin si Wang Lei at huwag niyo nang balaking agawin siya. Salamat sa inyong pagpapahalaga. Ngunit, si Ji lang ang maaari kong pakasalan. Welcome kayong dumalo sa aming kasal. Hinto!